Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1446 hanggang 1465. Kabanata 1446. Dam, nakalabas na sila. Nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni na Jasper at Celine sa mga tulisan na ikinahiya ni Julian, ngunit hindi pa rin naglakas loob na sumugod sa kanya. Napakayabang ng mga magnanakaw noong una silang dumating, ngunit sa ngayon, nahihiya sila. Ang pinaka-nahihiya sa kanila ay ang amo nilang si Machino. Naisip niya na dahil nabugbog ang kanyang mga tauhan, mauuwi na lang sa ordinaryong gunfight ang usapin. Madaling asikasuhin ng Machino ang ganitong uri ng maliit na problema. Gaya ng nakagawian, agad niyang tinawag ang lahat ng mga tauhan niya na maaaring lumapit. Sa huli, mahigit 20 sa kanila ang dumating. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, pagkatapos ng napakaraming tao na dumating sa pinangyarihan at ang mga boss ng dalawang partido ay nakipag-ayos, ang usapin ay malulutas pagkatapos nilang sumang-ayon na magbayad ng ilang mga medikal na bayarin at makakuha ng ilang mga benepisyo. Gayunpaman, nang dalhin niya ang kanyang mga tauhan sa eksena, si Julian lang ang nakita niya. Natural na hindi akalain ni Machino na kalaban niya ang ganoong tao, kaya agad niyang pinakiusapan ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, nabuo ang sitwasyon na naging kung ano ang nakita ni Jasper nang ihatid niya si Celine palabas. Ikaw ba ang boss niya? Tumayo si Machino ilang metro ang layo mula kay Julian. Obviously, medyo natatakot siya sa lakas ni Julian. Ganun pa man, marahas pa rin siyang nagsalita kay Jasper. Boss, ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa kanya ng ganoong titulo. Nakangiting sumulyap si Jasper kay Julian, at pagkatapos ay sinabi kay Machino, I guess so. Ikaw din ba ang amo ng mga tulisan sa likod mo? Novel drama. Ang wastong pag-uugali ay nakasalalay sa katumbasan. Kaya naman, balik tanong ni Jasper. Biglang naging proud si Machino at sinabing, oo, ako ang namamahala sa kalyeng ito. Maaari mo akong tawaging Machino. Mukha kang banyaga, taga Sharp Promenade o Causeway Bay ka ba? Galing ako sa mainland, nakangiting sabi ni Jasper. Mainland. Lumiwanag ang mga mata ng makina. Akala niya ay nasa isang gang din si Jasper, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mainlander lang siya. Sinaktan mo ang mga tauhan ko. Batay sa mga alituntunin ng gang, gusto mo bang lutisin ito ng sibil o sa pamamagitan ng kamao? Anong ibig mong sabihin sa civil o sa kamao? Curious na tanong ni Jasper. Talagang mainlander ka, ni hindi mo naiintindihan ito. Ngumisi si Machino at mas may kumpiyansa na sinabi, kung gusto mong lutisin ito ng sibil, kung gayon ang mga gastusin sa pagpapagamot ng aking mga tauhan at ang gastos sa pagkawala ng trabaho at pagpapagaling. Magiging 50,000 dolyar bawat tao. Pero kung gusto mong lutisin ito sa pamamagitan ng kamao, babayaran kita ng doble sa ginawa mo sa kanila. Mukhang patas. Tumango si Jasper. Agad namang natuwa si Machino nang marinig ito. Ang taong ito mula sa mainland ay hindi naiintindihan ang merkado. Sa mga normal na laban na tulad nito, lahat ay makakakuha ng kabayaran na ilang libong dolyar, at kung ang kanilang pinsala ay malubha, ito ay halos 10,000 dolyar. Kung tutuusin, lahat sila ay mga mandarambong at sila ay napakababa. Hanggat hindi sila nawalan ng mga paa o malubhang nasugatan, hindi na nila kailangan pang pumunta sa ospital. Magiging maayos na sila pagkatapos bumili ng gamot. Nang maisip ito ni Machino, inilibot niya ang kanyang mga mata at ngumiti ng malungkot kay Jasper. Nakikita na ikaw ay isang taong gumaganap ng mga patakaran, ito ay magiging madali. Kailangan mo lang bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng mga tauhan ko at kakalimutan ko na ang bagay na ito. Kung isusumbong ko ito sa boss ko, magkakaroon ka ng malaking problema. Sa kasong ito, dapat kang magsumbong sa iyong boss, seryosong sabi ni Jasper. Humagalpak ng tawa si Celine sa tabi niya. Natigilan si Machino. Ito ay hindi tama.
Paanong ang lalaking ito mula sa mainland na kanina ay mukhang mapanlin lang ay biglang naging matatag? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1447. Nang hindi siya binigyan ng pagkakataong mag-react, lumingon si Jasper kay Julian at sinabing, hihintayin kita sa kotse. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Jasper sa eksena kasama si Celine. Hoy, how dare you leave? Ikaw ay mainlander. Bago pa man matapos ang pagmumura ni Machino ay bumagsak sa kanya ang malaking kamay ni Julian kasabay ng isang nakakadurog na suntok. Ang isang cool na tao ay hindi kailanman lilingan sa isang pagsabog. Hindi pa nakaranas ng pagsabog si Jasper noon, ngunit hindi niya babalikan ang malupit at madugong eksena ng pang-aapi ni Julian sa mga thug na ito. Hindi mahalaga kung ito ay Machino o isang literal na makina, para kay Jasper, hindi sila karapat-dapat na sakupin ang kanyang oras. Walang ibang dahilan kung hindi ang katotohanan na sila ay nasa ganap na magkakaibang uri ng lipunan. Gustuhin mang magsaya ng leon sa damuhan, mapupunta ito sa tigre sa gubat. Imposibleng maglaro ang isang leon sa mga langgam sa tabi ng burol ng langgam. Ito ay ang parehong konsepto. Pagkalabas ng eskinita, magsasalita na sana si Jasper nang pinagpag ni Celine ang susi ng sasakyan na nakasabit sa kanyang daliri. Sabi niya, babalik ako mag-isa. Hindi mo ako kailangang ipadala. Hindi ba ito maginhawa? Tanong ni Jasper. Sa puntong ito, kahit na may makakita kay Celine na kasama niya, malamang na may negatibong epekto ito kay Celine. Pinandilatan ni Celine si Jasper at diretsong sinabi, ayoko lang na may kinalaman sa isang suplado na lalaki na malapit ng maging tanga. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Celine para maglakad patungo sa isang Porsche na nakaparada sa gilid ng kalsada. Aba, bagay na bagay ang aksyon na ito sa ugali ni Celine. Mapait na napangiti si Jasper at umiling, alam niyang hindi pa rin niya kayang ipaintindi kay Celine ang kanyang pinili. Pagdating niya sa pinto ng sasakyan, binuksan ni Celine ang pinto at biglang sinabi kay Jasper, I will buy you as much time as possible. Gawin mo lang ang dapat mong gawin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita ay hindi na hinintay ni Celine na sumagot si Jasper at dirdiretsong pumasok sa sasakyan. Matapos marinig ang dagandong ng accelerator, tanging ang dalawang taillights na lang ang naiwan sa pagindayog sa madilim na gabi. Huminga ng mahina si Jasper. Naisip niya na malaki ang utang na loob niya kay Celine dahil ipinagtapat nito ang balita sa kanya at pagkatapos ay sinubukan niyang bigyan siya ng oras. Pagkasakay niya sa kotse, hindi nagtagal at maingat na lumabas ng eskinita si Julian. Bumalik tayo sa Law Manor, sabi ni Jasper. Sagot ni Julian at umalis na. Kung tungkol naman sa kapalaran ni Machino at ng kanyang mga tauhan, hindi na nagtanong si Jasper at mukhang ayaw ni Julian na sabihin ito kay Jasper. Ito pa rin ang parehong konsepto na ang kanilang mga klase sa lipunan ay masyadong naiiba. Gustuhin man nilang mag-higanti, imposibleng mag-higanti sila kay Jasper. Sa loob ng sasakyan, magkasunod na tumawag si Jasper sa dalawang importanteng tao sa mainland at pagkatapos ay sinubukang i-dial ang numerong ginamit ni Conrad para makipag-ugnayan sa kanya ng pribado. Gaya ng inaasahan, hindi ito natuloy. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Nakangiti si Jasper pero medyo madilim ang mga mata niya. Hindi siya naniniwala na hindi malalaman ni Conrad ang bagay na ito. Nalaman niyang umalis si Conrad ng bansa 2 araw na ang nakakaraan mula sa pinagmumulan ng impormasyon ng Loz. Bukod pa riyan, tila Sunrise Land ang kanyang destinasyon. Gayunpaman, kasalukuyang nahaharap si Jasper sa malaking pressure at wala siyang oras na pakialam kung ano ang papel na ginampanan ni Conrad sa usaping ito, novel drama. Ang talagang kailangan niyang isaalang-alang ay kung paano haharapin ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Kung ito ay hahawakan ng mabuti, hindi magiging problema si Conrad. Kung hindi ito mapangasiwaan ng mabuti, ang lahat ay biglang hihinto. Habang iniisip niya ito, unti-unting huminto ang sasakyan sa entrance ng Law Manor. Pagkababa ni Jasper sa sasakyan, binati ni Jasper si Henry na papalapit sa kanya, at pagkatapos ay sinabing, please make the necessary arrangements. Gusto kong makita agad ang tatay mo at ang lolo mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1448. Dahil sa sinabi ni Jasper, napagtanto ni Henry na may hindi tama. Karaniwan, si Jasper lang ang kakausap sa kanyang ama.
Kung iminungkahi niyang makipagkita sa matandang master at sa kanyang ama, nangangahulugan ito na may nangyaring major. Biglang pinalis ni Henry ang ngisi sa kanyang mukha at itinigil ang kanyang kalokohan. Sabi niya, sumama ka sa akin. Hindi nakita ni Jasper si Alex at ang iba pa, kaya nagtanong siya, wala na ba ang mga Jins at ang mga Branson? Natigilan si Henry. Anong meron? Gusto mo bang tawagan din sila? Kung ito ay talagang isang bagay na nangangailangan ng pansin ng matandang master, kung gayon ay magiging maayos si Branson, ngunit sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng mga bowl ang makialam ang Jins. Umiling si Jasper at sinabing, nagtatanong lang ako. Hindi rin tama para sa kanila na makilahok pa rin. Medyo mura ang pangungusap na iyon, ngunit nahihiya si Jasper na sabihin iyon ng malakas. Dinala ni Henry si Jasper sa likod bahay at huminto sa harap ng isang ordinaryong bungalow. Habang kumakatok sa pinto, ipinaliwanag ni Henry kay Jasper, ang matandang amo ay karaniwang hindi nakatira sa bahay. Matanda na siya, kaya medyo inconvenient siyang tumira sa bahay dahil sa legs niya. Hindi siya mahilig umakyat ng hagdan, kaya nagtayo kami ng bahay para sa kanya. Itinayo ito batay sa kagustuhan ng matandang master. Matanda na siya kaya nostalgic siya. Ngumiti si Jasper at tumango, novel drama. Ilang sandali matapos kumatok sa pinto, nagmula sa loob ang matanda ngunit malakas na boses ng matandang master. Ikaw ba yan, Jasper? Pumasok ka at mag-usap. Binuksan ni Henry ang pinto at pinapasok si Jasper. Pagkatapos, malungkot niyang sinabi, Kuya, apo mo ako, bakit mo natanong kung si Jasper iyon at hindi ako noong kumatok ako sa pinto? Masayang bumangon si Old Master Lo at sinabing, sa tingin mo ba hindi kita kilala? Kung walang nangyayari, maglalakas loob ka bang lumapit at maglibot-libot sa harapan ko? Medyo nahihiya si Henry. Bagamat mabait ang matandang master, nakadepende ito sa timing. Siya ay palaging napakahigpit, hindi makatwiran kahit na, pagdating sa pagtuturo sa kanyang mga inapo. Sa makatuwid, si Henry ay higit na natatakot sa matandang Panginoon sa halip na kay Zachary mula noong siya ay bata pa. Dahil mas mature na siya ngayong malaki na siya, naunawaan ni Henry na ginagawa ito ng matandang amo para sa kanyang ikabubuti. Magkagayunman, paanong madaling maalis ang mga trauma ng pagkabata? Kailangan mong magsalita, kukunin ko ang aking ama. Nakahanap ng dahilan si Henry para makatakas. Wala pa si Zachary kaya hindi na nagmamadali si Jasper sa usapan. Sa halip, binati niya ang matandang Panginoon at nakipagpalitan ng kagandahang loob sa kanya, Older Master, napakasaya ko na ikaw ay malusog at malakas pa rin. Kaya ko pa ring liwanagan ang daan para sa inyo mga kabataan sa loob ng ilang taon. Pagkatapos ng ilang taon, maaaring wala akong lakas para doon kahit na gusto ko. I guess I have to admit na tumatanda na ako. Noong una kitang makilala noong nakaraang taon, maaari pa akong gumawa ng ilang trabaho sa bukid, ngunit ngayon, hindi ko na magagawa iyon. Ang Old Master Lo ay napakabukas ng isip tungkol sa kapanganakan, katandaan, pagkakasakit, at kamatayan. Pagkaupo ni Jasper, nakangiti nitong sabi, mabubuhay ka ng 100 taon, Old Master. Kung hindi ko alam kung gaano karaming gulo ang mangyayari, sabi ni Jasper pagkaupo. Walang sino man ang makakatakas sa kamatayan, at walang sino man ang talagang mabubuhay hanggang sa 100 taong gulang. Napakatanda ko na ngayon, at kung hindi para sa mga kabataan, sulit na ipikit ko na lamang ang aking mga mata ngayon. Tumawa si Old Master Lo. Si Jasper at Old Master Lo ay palaging nag-uusap ng ganito. Hindi sinabi ni Jasper kung bakit kailangan niyang bisitahin ang matandang master ng gabing-gabi, at hindi rin nagtanong ang matandang master. Hinintay na lang nila ang pagdating ni Zachary in tacit understanding. Hindi naman sila pinatagal ni Zachary. Wala pang 10 minuto, nakarating na siya sa maliit na bungalow. Anong meron? Napakahalaga ba nito? Kung ikukumpara sa matandang master, mas prangka si Zachary. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1449. Busy pa rin siya sa trabaho. Bagamat wala si Henry, hindi hahayaan ng pamilya Atticus na mapunta ito ng ganoon kadali. Sa katunayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang away ng dalawang pamilya. Sa laban ng antas na ito, hindi mahalaga kung gaano kaliit ang magiging epekto sa dalawang panig,
Maaaring ito ay naging isang pagtatalo lamang sa pagitan ng dalawang maliliit na kumpanya na walang pakialam sa isa't isa, ngunit agad pa rin itong ipaparating sa kani-kanilang mga pinuno. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga bagay ay maliit, sila ay lubhang simboliko. Sa ganoong sitwasyon, sa kasalukuyan ay napakaraming bagay na kailangang harapin ni Zachary ng personal. Mayroon akong maaasahang impormasyon na nais ng Wall Street at ng Federal Reserve na kumilos laban sa akin. Maigsi na salita ni Jasper habang diretso sa punto. Pagkasabi niya nito ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Zachary. Samantala, nakasimangot din ang matandang amo. Jasper, hindi ka maaaring magbiro tungkol dito. Kumunat ang noo ni Zachary. Frankly speaking, kung hindi lang si Jasper ang nakaupo dito at nagsasabi nito, tumalikod na si Zachary at umalis. Anong biro? Iyon ay Wall Street at ang Federal Reserve. Sila ang dalawang core ng pinakamaunlad na ekonomiya sa mundo. Ang patakarang pang-ekonomiya ng Federal Reserve ay ang opisyal na patakarang pang-ekonomiya ng Estados Unidos, at kahit isang paglihis ng decimal point sa isang ulat ay makakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Makikilos ba ang gayong maladyos na nilalang laban sa isang individual? Ito ay kasing nakakatawa at walang katuturan gaya ng paghampas sa isang lamok gamit ang isang missile. Dahil sinasabi ko ito ngayon, 100% sigurado ako. Siyempre, ako ang dahilan nito sa pagkakataong ito. Ang unang target ay ako, ngunit tiyak na hindi sila mag-iipon ng malalaking puwersa para alagaan ako lamang. Mamamatay ako sa sandaling gumawa ng anunsyo ang Wall Street o ang Federal Reserve. Hindi na nila kailangan pang magtaas ng daliri. Gayunpaman, ang kanilang tunay na motibo ay upang magsagawa ng isang mapangwasak na pag-atake sa domestic finance ni Summer sa pamamagitan ng kanilang pag-atake sa akin. Kalmado ang sinabi ni Jasper ngunit parang ginagamit niya ang pinakabanayad at pinakakalma na tono para sabihin ang pinakanakakatakot na bahagi. Nagbago ang ekspresyon ni Zachary. May abnormal ding ekspresyon sa mukha ang matandang master. Jasper, magsalita ng dahan-dahan, sabi ng matandang master. Tumango si Jasper. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila ang kanyang beef kay Fabian at ang kanyang laban kay Fabian sa Dow Jones Index noon. Originally, natukoy na ang nanalo sa round na ito. Wala nang kapangyarihang lumaban si Fabian, ngunit ang hindi ko inaasahan ay babaliktarin niya ang chessboard at diretsong maglalabas ng bomba mula sa ilalim ng kanyang ilalim para hilahin ako sa impyerno kasama siya. Batay sa impormasyon na mayroon ako sa ngayon, si Fabian ang nagudyok sa insidenteng ito. Nagtrabaho siya sa Lehman, Colossal, at Quantum Fund, na lahat ay may karne ng baka sa akin, at pinag-isa sila. Pagkatapos, sabay nilang iniabot ang isang kutsilyo ng butcher sa Estados Unidos. Nagkataon, ang Estados Unidos ay nobela-drama. Desperado na makahanap ng isang bagay upang ilihis ang atensyon ng kanilang mga tao mula sa gulat na dulot ng pag-atake ng terorista. Pagkatapos ng isang paghinto, bumantong hininga si Jasper, ang maselang pag-iisip ni Fabian, mabangis na pamamaraan, at kakaibang paningin ay talagang nagdulot sa akin ng malaking problema. Minamaliit ko siya. Ang pamilyang Atticus ay nagsilang ng isang mabigat na karakter, sabi ni Zachary sa malalim na boses. Tumango si Jasper at nagpatuloy, hindi ito gagana kung nangyari ito sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa Earth ang maaaring kumbansihin ang Wall Street at ang Federal Reserve na gawin ito, pabayaan ang pamilyang Atticus. Nagkataon lang na nabigyan si Fabian ng minsan sa buhay na pagkakataong ito kung paanong ang Estados Unidos ay nangangailangan ng dahilan upang ilihis ang atensyon ng mga tao nito. Kaya, sinasamantala ni Fabian ang pandaigdigang klima, habang kailangan kong pasanin ang parusa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1450. Pabalik-balik si Zachary sa sala habang nasa likod ang mga kamay. Naging ugali na niya ito sa tuwing may kailangan siyang isipin. Ito ang mahirap. Pagkaraan ng ilang oras na pag-iisip, ibinaling ni Zachary ang kanyang ulo upang sabihin kay Jasper, dahil sa ating ideolohiya sa isa't isa, mahirap para sa mga taga-silangan na tumagos sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos. Bagamat may alam ang mga batas, lahat sila ay miyembro ng Senado. Gayunpaman, ito ay sa huli ay isang bagay para sa Kongreso, at sila ang magkakaroon ng anumang sasabihin.
Natatakot ako na mahirap para sa mga batas na gumawa ng anuman. Ngumiti si Jasper at sinabing, Uncle Lo, hindi ko nais na maiwasan ang sakuna na ito sa pamamagitan ng lobbying. Posible na walang halaga ng lobbying ang gagana para sa bagay na ito, lalo na dahil ito ay nasa eskinita ng Estados Unidos. Kahit ang mga hanggal na politiko ay hindi magtataksil sa karamihan para piliin itong napakaliit na tubo na naibibigay natin, novel drama. Ano ang balak mong gawin pagkatapos? Nagtaas ng kilay si Zachary at nagtanong. Nilingan ni Jasper ang kanyang ulo para tingnan ang matandang master. Natigilan si Zachary. Nang tumingin siya sa kung saan nakatingin si Jasper, napagtanto niyang nakatingin sa kanya ang matandang master na may displeased look sa kanyang mukha. Kahit na si Zachary ay nasa edad 40 at malapit na sa 50 at kahit na siya ang namamahala sa mga batas sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay para pa rin siyang nagi-guilty na bata na nagkamali nang tumingin sa kanya ang matandang amo ng hindi nasisiyahan. Dad, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Galit na sinabi ng matandang amo, ikinalulungkot kong ibigay ang pamilya sa isang pagkabigo na tulad mo. Paano kung galing sila sa United States? Paano kung sila ay Wall Street? Paano kung sila ang Federal Reserve? Mas marami lang silang utak at kamay. Bakit ka naging duwag pagkatapos marinig ang kanilang mga pangalan? Nakaramdam ng hiya si Zachary nang punahin siya ng matandang amo. Dad, hindi ka na ba makapaghintay na pag-alitan ako pagkatapos? Nandito pa rin si Jasper. Paano ako makakatakas sa nakakahiyang sitwasyon na ito? Ngumiti ng mapait si Zachary at nagmamakaawa. Naging ganito lang si Zachary dahil hindi na niya tretuhin si Jasper bilang outsider. Kung ito ay ibang tao, maaaring isipin ni Zachary na patayin sila upang mapanatili ang kanyang prestihiyo at imahe. Dapat mong tandaan na ikaw ay isang inapo ng pamilya ng batas. Ang iba ay maaaring sumuko at tumakas kapag sila ay nahaharap sa isang malakas na kaaway, ngunit hindi mo magagawa. Sabi ng matandang master sa malalim na boses. Ibinaba ni Zachary ang kanyang ulo at sinabing, Oo, naiintindihan ko. Sa isang panunuya, nagpatuloy ang matandang master, hindi pa tapos ang pagbagsak ng merkado ng Harbor City, ngunit nakalimutan mo na ang iyong aralin. Bakit hindi mo iniisip kung sino ang naging sanhi ng pag-crash? Kahit hindi tayo natalo, kailangan nating tandaan na hindi pa tayo nananalo. Hanggat narito pa ang kalaban at determinado pa rin sila, kailangan nating ipagtanggol sila. Ang pagtatanggol ay mahalaga, pero kung tayo ay may pagkakataon, bakit hindi natin putulin ang kanilang kamay at bigyan sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan para hindi na nila maulit? Natigilan si Zachary nang marinig iyon. Hindi siya naliwanagan ng perpektong karunungan. Sa halip, naramdaman na lang niya na malapit na sa kanya ang edad ng matandang master. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa Wall Street at Federal Reserve. Nangangahulugan ito na ang sino mang nasa kabilang panig ay kailangang harapin ang hilaw na kapangyarihan ng pinakamalaking puwersa sa mundo, ang Estados Unidos. Para itong 3 taong gulang na nakikipaglaban sa isang malakas at matipunong lalaki na nababalot ng kalamnan. Nabaliw ba siya? Nang makita ng matandang master ang reaksyon ni Zachary, alam niya ang iniisip nito. Ang tanga mo. Pinagalitan ng matandang master si Zachary dahil sa hindi pagtupad sa kanyang inaasahan. Then, he added, no wonder disappointment pa rin si Henry kahit adult na siya ngayon. Paano makakamit ng anak ang anumang dakilang bagay kung mayroon siyang walang kwentang ama? Galit na sabi ni Zachary, Tay, anak mo rin ako. Kung titingnan natin ang mga bagay ayon sa iyong loika, ano ang ay dudulot nito sa iyo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1451. Nagalit si Old Master Lo. Hinawakan niya ang kanyang tungkod at iniabot kay Jasper. Anak, matanda na ako kaya hindi na ako makagalaw ng kasing laya gaya ng dati. Kunin mo ito at hampasin mo siya sa abot ng iyong makakaya para sa akin. Kung maglakas loob siyang lumaban, ipapaalas ko siya sa pamilya. Mapait na tumawa si Jasper at idiniin ang kamay ng matandang master na nakahawak sa tungkod. Anong biro? Paano niya nagawa ito? Old Master, Uncle Lo, alam kong binabawasan mo lang ang stress ko, pero ayos lang. Kahit sobrang stress na ang nararamdaman ko ngayon, nakakahinga pa rin ako, novel drama. Natawa si Old Master Lo nang marinig iyon.
Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang tungkod. Umupo ka. Nahihilo mo ako sa lahat ng pisang. Inis na sambit ng matandang master matapos ang pagtitig kay Zachary. Umupo si Zachary na may mapait na ngiti sa labi. Sabihin, ano ang gagawin mo ngayon? Tumingin ang matandang master kay Jasper na may magiliw na ngiti. Gagawin namin ang isang patayo at paalang na alyansa. Seryoso ang itsura ni Jasper. Sabi niya, kukunin ko ang lahat ng puwersa na kaya ko. Hindi ito ang aking laban, ngunit isang laban para sa marupok na sistema ng ekonomiya ng Summerland. Kung matatalo tayo sa laban na ito, ang mga kapitalista mula sa kanluran ay magmarcha papasok. Ang mga nagawa ng ating pambansang ekonomiya sa mga nakaraang taon ay nasa kanilang awa. Gayunpaman, kung manalo tayo, maaaring maging matatag ang Summerland sa loob ng hindi bababa sa susunod na 10 taon. Kasabay nito, lahat tayo ay magtatamasa ng isang dekada ng masigla at mabilis na pag-unlad. Dahil sa sinabi ni Jasper, natahimik sina Old Master Lo at Zachary. Naunawaan nilang kailangan itong gawin ni Jasper. Nasa likod nila ang domestic market sa labanang ito, kaya walang paraan. Ang Sunrise Land na lumagda sa Plaza Accord 20 taon na ang nakalilipas ay magsisilbing isang madugong halimbawa kung ano ang mangyayari sakaling mabaigo sila. Sa oras na iyon, ang buong domestic market ay magiging isang dumping ground para sa mga kumpanyang kanluranin. Ang lahat ng kanilang mga kumpanya ay pupuksain ng mga subsidiary na kumpanya mula sa kanluran, kung saan maaari lamang nilang isara o ibenta ang kanilang kumpanya. Ang mga bunga ng lahat sa pagsisikap ni Summerland sa nakalipas na ilang dekada ay biglang naging isang bagay na maaaring anihin ng kanluran. Pagdating ng panahon, masisira ang ekonomiya ng buong bansa. Anong pag-unlad ang dapat talakayin? Anong pera ang dapat kumita? Lahat ay magiging aso ng mga kanluraning kapitalista. Bibigyan ka nila ng makakain kung nasa mabuting kalagayan sila, ngunit kung masama ang loob nila, papatayin ka nila sa isang putok. Ito ay totoo lalo na para sa Old Master Lo, na lumaki sa espesyal na panahon na iyon. Hindi ko alam ang tungkol sa iba, ngunit ang mga batas ay susuportahan ka ng walang kondisyon. Binasag ni Old Master Lo ang katahimikan. Ang matanda ngunit malinaw niyang mga mata ay tumingin kay Jasper. Payapa ang kanyang tingin, parang isang elder na nakatingin sa isang junior na maraming nagawa. Jasper, gawin mo na lang. Mas maganda kung kaya mong manalo, pero kung hindi, aminin mo na lang ang pagkatalo. Noon, nalampasan natin ang panahon na iyon kahit na humaharap sa napakaraming paghihirap, kaya walang dahilan para pabayaan ang ating mga bantay ngayon. Sa madaling salita, ang isang summer descent ay hindi kailanman magiging alipin ng sinuman. Tuwang-tuwang sabi ni Jasper, Old Master, ang pinakamalaking kumpiyansa ko ay nagmumula sa pagkakaroon ng senior na tulad mo. Habang sinasabi niya iyon, tumayo si Jasper at magalang na yumoko kay Old Master Lo. Ang mga matatandang ito ang tunay na gulugad ng Summerland. Huwag kang mag-alala, kahit na maraming mga lumang umutot sa Summerland ang nangangati na magkaroon ng panloob na pagtatalo, mas gusto pa rin nilang labanan ang labas ng mundo. Tutulungan kitang makipag-ugnayan sa ilan sa mga lumang umutot. Dapat mong asikasuhin ang mas matinding isyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1452. Gabi na nang lumabas si Jasper sa bungalow ng matandang master. Pinag-uusapan pa rin ni Zachary ang bagay na iyon sa matandang master, ngunit nakamit na ni Jasper ang kanyang mga layunin, kaya aalis muna siya. Pagkalabas niya ng bungalow, nakita ni Jasper si Henry na palihim sa di kalayuan. Bakit pakiramdam ko magnanakaw ka sa sarili mong bahay? Nahuli ni Jasper si Henry at tinanong. Frustrated na sabi ni Henry, na problema lang ako kaya kinakabahan ako. Okay, I don't think your dad will have much energy and effort para parusahan ka mamaya. Magiging abala siya, kaya magpahinga ka. Tumawa si Jasper. Hininaan ni Henry ang boses niya at sinabi kay Jasper, ano ang pinaplano niyo this time? Sinasabi ko sa iyo ngayon, huwag kalimutang sabihin sa akin kung mayroong anumang kapana-panabik na darating. Ayoko, nakangiting sabi ni Jasper, novel drama. Wait lang, kakailanganin ka agad. Natuwa si Henry nang marinig ang mga salitang iyon. Damn, ngayon lang sinabi sa akin ng tatay ko na huwag gumawa ng anumang gulo sa Harbor City sa panahong ito.
Mas mabuti kung bumalik ako sa mainland kasama ka sa lalong madaling panahon. Ako ay nasa paghihirap. Mabuti naman. Maaari mo ring bigyan ang iyong sarili ng ilang araw na pahinga. Bumalik na ba si Jill? Casual na tanong ni Jasper. Nagbago ang mukha ni Henry nang marinig iyon at matigas na sumagot, I don't know. Binigyan ni Jasper si Henry ng isang nagtataka na tingin, at nang makita niyang wala nang balak magsalita pa si Henry, hindi na siya pinilit ni Jasper. Kung tutuusin, ito ang relasyon ni Henry. Kahit gaano pa kaganda ang relasyon nila ni Jasper, palaging may mga bagay na hindi madaling pag-usapan. Kung may problema ka, kausapin mo lang ako. Maaaring hindi ko ito malutas para sa iyo, ngunit hindi bababa sa maaari akong magbigay sa iyo ng ilang mga ideya. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Henry at sinabing. Tamad na sagot ni Henry, nakuha ko na. Nang makitang walang gana si Henry, nag-isip sandali si Jasper at sinabing, pupuntahan ko si Caden bukas. Gusto mo bang sumama sa akin? Nagtaas ng talukap si Henry. Bakit ka nakikipagkita sa matandang freak na iyon? Hindi kami magka-level. I'm disinterested every time I meet him. Napakaluma niya, at sa tingin ko ay baka mas matanda pa siya sa tatay ko. Sabihin mo lang kung pupunta ka o hindi. Siyempre ako, mas mabuti na kaysa maboard sa bahay. Kung hindi mo ako ihatid, hindi ko akalaing papayagan ako ng matanda na lumabas para magpagasolina ng kotse. Kinabukasan, lumabas sina Jasper at Henry sa Law Manor at dumiretso sa Excelsior Hotel. Bilang sikat na lugar ng pagtitipon ng mga mayayaman sa Harbor City, ang Excelsior Hotel ay natural na hindi isang lugar para sa mga ordinaryong tao. Nalaman ni Henry na nasa malapit sina Alex at Howard habang sila ay nasa daan, kaya nagplano siyang lumapit at kumustahin sila. Natural na walang pagtutol si Jasper. Pagkababa niya ng sasakyan sa entrance ng hotel ay may nakasalubong na matandang kakilala si Jasper. Jasper Lane, ang lakas ng loob mong pumunta sa Harbor City. Tiningnan ni Mitch si Jasper ng masama. At the same time, mukha siyang masaya at ganid. Nasaan ang B** na si Henry? Bakit hindi mo siya kasama? Aba, sobrang salbahan niya ngayon. Sinunog niya hanggang sa lupa ang Empire Meat, so I guess tired to high heaven siya ni Mr. Atticus, ha? Naging kakaiba ang mukha ni Jasper nang marinig ang sinabi ni Mitch. Tila ang pamilya Atticus ay napakahusay sa pag-iingat ng mga sikreto. Maging si Mitch ay walang ideya na nakipagkasundo si Fabian kay Jasper. Total, nakalaya na si Henry. Mukhang masaya at masaya ka, mahinahong sabi ni Jasper. Ha. Napatawa si Mitch at sinabi habang natutuwa sa sarili, nandito ka para makiusap kay Mr. Atticus, tama ba? Jasper, nakuha mo na ba sa wakas? Napakaraming paraan para alisin ka ng upper class circle. Paano kung mayroon kang kaunting kaalaman tungkol sa pananalapi? Nang tumama ang katotohanan, bumagsak ka at kailangan pa ring lumapit kay Mr. Atticus nang masunurin para lumuhad at humingi ng awa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1453. Tumingin si Jasper kay Mitch na may kalahating ngiti at sinabing, "Wag mong sabihin yan. Kinuha ko ang maraming pera mo gamit ang kaunting kaalaman ko sa pananalapi." Nagdilim ang mukha ni Mitch sa narinig. Habang buhay niyang kaaway si Jasper. Nagawa na siyang hampasin ni Jasper sa isang pangungusap lang, novel drama. F*** ka. Tumigil ka na sa pagiging maangas, mainlander ka. Bumaba si Mitch at ipinakita ang kanyang tunay na pagkatao. Tiningnan niya si Jasper ng masama at sinabing, "Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang pinakain mo sa pipi** sa na Henry na iyon. Paano niya magagawa ang isang bagay na napakatanga gaya ng pagsunog sa Empire Meat? Gayunpaman, dahil nagawa niya ito, kailangan niyang bayaran ang presyo. Paano kung siya ang iyong master ng Law family? Sa tingin mo ba duwag ang pamilya Atticus? Sa pagkakataong ito, ikaw at si Henry ay nasa malaking problema." Mahinahong tumingin si Jasper kay Mitch at sumagot, "Alam ko na masasaktan natin si Fabian pagkatapos nating sunugin ang Empire Meat. Kahit na kailangan nating pagdusahan ang mga kahihinatnan, at kahit na tayo ay malalagay sa malaking problema, ito ang ating haharapin. Wala itong kinalaman sa iyo, kaya ano ang ikinatutuwa mo?" Nagiba ang ekspresyon ni Mitch habang puno ng kahihiyan ang kanyang mga mata.
Napuno ng pangungutya at pangungutya ang pahayag ni Jasper, gayunpaman, hindi niya isinama ang kahit isang salita sa kanyang pangungusap. Ito ay naging lubhang hindi komportable sa kanya. Gusto niyang pabulaanan, ngunit wala siyang mahanap na paraan para gawin iyon. Kung tutuusin, totoo naman ang sinabi ni Jasper. Sa makatuwid, sa kasong ito, sasabihin ko ito ng mahina. May mga taong paparating at paikot-ikot dito. Kung may nag-overheat, iisipin nila na si Mitch Langdon ay sobrang badas ngayong tinatapakan niya si Henry para i-pressure si Jasper. Magtataka pa sila kung pag-aari na niya ngayon ang Harbor City. Kung ito ang kaso, hindi ba ako magmumukhang walang kakayahan? Ang pangungutya ni Jasper ay lalong nagdilim ang mukha ni Mitch. Samantala, ang sumunod na aksyon at sentensya ni Jasper ay naging dahilan upang agad na masira ang depensa ni Mitch. Napaatras si Jasper at mahinahong sinabi, at saka, hindi naman kami ganoon ka-close. Mas mabuting huwag mo na akong kausapin. Kung hindi, magkakamali ang lahat at mag-iisip na maganda ang relasyon namin. Lahat ay magdududa sa aking panlasa sa mga kaibigan kung mangyayari iyon. Anak ka ng ab****. Lalong nagalit si Mitch. Kahit na hindi siya kasing husay ng nangungunang pangalawang henerasyon tulad ni na Henry at Fabian, isa pa rin siya sa pinakamalakas na pangalawang henerasyon sa Harbor City. Saan man siya magpunta, siya ay pararangalan, at lahat ay magalang natatawagan siyang Mr. Langdon. Kailan pa may nagsabi sa kanya ng ganoong kasuklam-suklam at kasuklam-suklam na mga salita? Pakiramdam niya ay nasira, nadurog, at natapakan ng mga paa ni Jasper ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ang nakakatakot na kahihiyan ay naging dahilan upang itapon ni Mitch ang kanyang mabait na pagbabalat kayo at sinigawan si Jasper. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin iyon, sinampal siya ni Jasper sa mukha. Malakas at malinaw ang sampal. Nasa lobby sila ng Excelsior Hotel. Dahil ang mga mayayaman at sikat sa Harbor City ay madalas na pumunta sa lugar na ito, maraming mga celebrity at big shots ang darating para sa tsaa dito. Dahil maraming VIP ang natipon dito, maraming paparazzi na walang magawa ang madalas maghintay at magbantay dito. Nais nilang subukan ang kanilang kapalaran sa pagpapalit ng kanilang gate. Ano ang kanilang hinihintay at binabantayan? Napakalaking balita. Nang masampal si Mitch sa publiko, sapat na iyon para mabigla ang lahat sa Harbor City. Pagkatapos ng maraming clicking sounds at flashes, narinig ni Mitch ang malamig na boses ni Jasper. Mag-ingat ka sa bibig mo. Gamitin ang utak bago magsalita. Isipin kung ang iyong Panginoon ay tunay na maaasahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1454. Para sa pangalawang henerasyong tulad ni Mitch, na ipinanganak na may marangal na pinagmulan at lumaki sa patuloy na papuri at paggalang, ang kanyang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Naisip ba niya na sasampalin niya ang mukha sa harap ng lahat sa publiko? Hindi gagawa ng ganito si Fabian sa kanya, pati si Jasper. Namula agad ang mata ni Mitch at napatitig kay Jasper. Napaka-bitter niya na parang halos lumunin na niya ng buhay si Jasper. Jasper, hinihiling mong mamatay. Angal ni Mitch. Gusto niyang sumugod para punatin ang B****starred na iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang walang malasakit na figure ang lumakad mula sa kabilang panig ng lobby. Laking gulat ni Mitch kaya napatili siya sa kanyang kinatatayuan. Hinding-hindi makakalimutan ni Mitch ang walang kaalam-alam na mga yabag, ang mga kamay na nasa bulsa, ang ulo na bahagyang nakatagilid, ang mayabang na aura, at ang figurang iyon na mas mukhang gangster. Henry na hindi lalabas sa lugar na ito. Nang makita niya si Henry, kailangang siguraduhin ni Mitch na hindi siya naghahalusinate. Nang sigurado na siya sa kanyang nakita ay halos mapasigaw siya. Anong mali? Nagulat ka ba? Dahan-daang naglakad si Henry sa tabi ni Jasper at tumagilid ang ulo. Nginitian niya si Mitch at nginisya nito. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Mitch na parang nakakita ng multo. Saan ako dapat kung hindi dito? Madilim ang mga mata ni Henry, at nangingilid din sa tuwa. Mukha siyang nakahanap ng isang kawili-wiling laruan habang siya ay naiinip sa kanyang isip. Sa tingin mo, dapat ba akong ikulong ni Fabian? Sinagot ni Henry ang sarili niyang tanong at tumawa. Napalunok tuloy ng laway si Mitch. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o gulat, pero nanginginig ang buong katawan niya.
Tiningnan niya si Jasper nang hindi malay. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na kung magiging maayos pa si Henry pagkatapos gawin ang napakalaking bagay, kung gayon ang bagay ay dapat na nauugnay kay Jasper. Nang maisip niya ang sinabi ni Jasper kanina, nagsimula ang isang hindi maipaliwanag na takot mula sa kanyang puso, na kumalat sa buong katawan niya. Novel drama. Ano ang ginawa mo para pilitin si Mr. Atticus na ikompromiso? Tinitigan ni Mitch si Jasper at sumigaw ng hysterical. Bakit ka sumisigaw? Napangisi si Henry. Tingnan mo kung gaano kakatanga. Tinatrato mo ba talaga ang Daddy Atticus mo bilang isang Diyos? Paano kung naapakan natin siya? Napakaliit ng Harbor City, ngunit talagang iniisip ninyong mga maliliit na utak na ikaw ang nasa gitna ng mundo. Nakakatuwa at nakakalungkot. Itinaas niya ang braso para isuot ito sa leeg ni Mitch. Pagkatapos ay pilit niyang hinayla si Mitch sa tabi niya at kinurot ang baba para mapilitan siyang tumingin sa langit sa labas ng lobby ng hotel. Humalaklak si Henry at sinabing, kung may oras ka, lumabas ka para tingnan ang mundo. Napakalaki ng mundo. Pagkasabi niya nun ay binitawan siya ni Henry at tinapik ang pisngi ni Mitch. Nagpatuloy siya, huwag kang manatili dito at isipin na nakita mo na ang buong mundo, naiintindihan mo ba? Nanginginig ang buong katawan ni Mitch. Pakiramdam niya ay sadyang walang talo ang kakayahang pumatay ni na Jasper at Henry. Gayunpaman, wala siyang panahon na mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Ang pinakagusto niyang malaman ay ang eksaktong ginawa ni Jasper para mapayuko si Fabian sa kanya. At kung yumuko si Fabian, wala bang kabuluhan ang pera at benepisyong ibinigay niya noon kay Fabian? Habang iniisip niya ito, ang mga mata ni Mitch ay naging kilabot at desperado. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Go and check your bank balance, baka dukha ka na ngayon, mahinang sabi ni Jasper. Pagkasabi niya nun ay binigyan niya ng tingin si Henry na nagsasabing do whatever you want, bago siya tumalikod at umalis. Ang isang walang katulad ni Mitch ay hindi na mahalaga sa kanya. Ngayong malapit na ang oras na nagkasundo sila ni Caden na magkita, natural, hindi mahuhuli si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1455. Matapos matanggap ang pahiwatig ni Jasper, dudurugin na sana ni Henry ang kanyang mga buko nang bigla niyang naramdamang bumagsak ang kanyang braso na si Mitch na kanina ay nakapulupot sa kanyang braso ay marahang bumagsak sa lupa. Damn, sinusubukan mo ba akong lokohin? Hindi kita ginalaw, kaya huwag mong subukan ito sa Raw. Sigaw ni Henry kay Mitch na nakahiga sa lupa at nanginginig. Habang nakatitig siya sa kisame, bumulong si Mitch, tapos na, tapos na. Wala na lahat ng pag-aari ko. Sa itaas na palapag, pumasok si Jasper sa marangyang pribadong silid at nakita niya si Caden, na may suot na pares ng bilog na frame na salamin na nagpamukha sa kanya na pino at kultura. Ngumiti ang lalaki at binati si Jasper. Nagkamayan ang dalawa at emosyonal na sinabi ni Caden, alam kong hindi mo ako pababayaan. Mister, napakalaking regalo sa akin ni Atticus, kaya syempre, gagamitin ko ito ng maayos. Kung pag-uusapan, mas madali na ang negosyo ko ngayon salamat sa malaking Reg Along ito. Tumawa si Jasper. Napangiti si Caden. Ang isang mahusay na espada ay isang regalo sa bayani. Gaano man kahusay o katalim ang kutsilyo, ito ay magiging isang patay na timbang kung walang pares ng mga bihasang kamay na maaaring gumamit nito. Mister, si Atticus ay talagang nagpapanatili ng kanyang sariling konseho para sa paggawa ng napakagandang espada. Pagkatapos ng maikling palitan ng kasiyahan, nagkatinginan ang dalawa at natawa. Halika, Jasper, maupo ka. Iginiya ni Caden si Jasper na maupo sa harap ng isang dining table pagkatapos noon. Ang A5 Wagyu beef dito ang pinaka-authentic sa Asia. Napakaganda nito na ang bawat piraso ng karne ng baka ay magkakaroon ng natatanging identification code. Pagkatapos ng maingat na paghahanda ng executive chef ng Excelsior Hotel, maaari itong ituring na isang hindi malilimutang delicacy. Dahil ito ay napakabihirang, makakakuha lamang sila ng isang bahagi ng ganitong laki bawat taon. Napatingin si Jasper sa makatas, matambok, at magandang steak sa kanyang harapan. Natural na narinig niya ito dati. Kaiba sa napakasikat na M9 at M10 Wagyu beef ng mga susunod na henerasyon, ang nangungunang A5 Wagyu ay kumakatawan sa pinakatradisyonal, at pinakadalisay,
beef sa Sunrise Land. Ito ay decadent hanggang sa punto na ang bawat baka ay mamumuhay ng marangyang buhay mula sa pagsilang hanggang sa tuluyang katayin. Ito ay para sa matambok at malambot na lasa. Ang antas ng Wagyu beef na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang US dollars kada gramo. Gayunpaman, ang tag ng presyo na ito ay wala kay Jasper at Kayden, na umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas ng kayamanan, novel drama. Napakaswerte ko na magkaroon ng masasarap na pagkain ngayon, sabi ni Jasper. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kamay para diretsyong kunin ang wagyu bago ito ipasok sa kanyang bibig. Nakagat lang siya nang sumabog ang katas sa kanyang bibig. Ang karne ng baka ay natunaw sa kanyang dila, na pinilit na kilalanin ito bilang isang tunay na isang nangungunang kapistahan. Hindi mo ba ginagamit ang tinidor at kutsilyo? Nang makita ni Kayden si Jasper na kumakain ng sobrang barbaro, gulat na tanong niya. Alam niyang alam ni Jasper na kailangan niya ng tinidor at kutsilyo para makakain ng steak. Hindi mahalaga kung paano o kung ano ang kinakain ko. What matters is if I enjoyed the meal, malalim na sabi ni Jasper. Bahagyang bumantong hininga si Kayden at sinabing, Jasper, gusto kong alalahanin ang nakaraan kasama ka. Inilagay ni Jasper ang kanyang steak at nakangiting sinabi, walang hinihintay na tao ang oras. Wala akong masyadong oras para gawin iyon. Sige, sabihin mo sa akin. Ano ang kailangan mong gawin ko? Seryosong tanong ni Kayden. Wala akong kailangan na gawin mo. Instead, I want you, and even your entire family, to mutually benefit, sagot ni Jasper. Tinaas ni Kayden ang kanyang kilay at bahagyang ngumiti. Jasper, sa palagay ko ay hindi mo alam na hindi kami gustong makialam ng aking ama sa mga away ng mayayamang pamilya sa Harbor City. Sa palagay mo ba ay hinihiling ko na ang mga Langdon at ang mga batas ay magsama-sama at labanan ang pamilyang Atticus? Tanong ni Jasper. Hindi ba? Nagkibit balikat si Kayden, mukhang confident. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1456. Pagharap sa confident na si Kayden, bahagyang tumawa si Jasper. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Kayden na bahagyang nakasimangot. Sa simula pa lang ng meeting, ramdam na niya na ang may kontrol sa usapan ay hindi ang sarili niya. Dahil dito, medyo hindi sigurado si Kayden, dahil gusto niyang siya ang may kontrol sa tuwing may kausap siya. Ito ang itinuro sa kanya ng kanyang ama, Half the Harbor Langdon, sa loob ng mga dekada. Ang isa ay maaaring sabihin ng mas kaunti, ngunit ang bawat pangungusap ay kailangang sabihin ng diretso sa punto upang palagi silang manatiling may kontrol. Gayunpaman, ang nakakalito ngayon ay hindi alam ni Kayden kung ano ang gustong sabihin ni Jasper, kaya kahit na gusto niyang makarating sa punto, hindi niya alam kung saan magsisimula. Mr. Langdon, ikaw at ako ay matitinong tao, kaya hindi ako magsasalita ng walang kaparerikan. Ang stock market ng Estados Unidos ay naglalaman ng isa sa mga pinakamalaking pagkakataon sa negosyo sa mga dekada. Kung sakupin mo ito, mauuna nito ang mga Langdon ng hindi bababa sa 20 taon. Handa ka bang palampasin ang pagkakataong ito? Dahil sa sinabi ni Jasper ay nagliwanag ang mga mata ni Kayden. Hindi siya baguhan sa mundo ng negosyo, kaya natural, hindi siya matutokso sa mga salita ni Jasper. Totoo na bumagsak ang stock market ng Estados Unidos dahil sa pag-atake ng terorista ilang araw na ang nakakaraan, at hanggang ngayon ay walang palatandaan na matatapos na ang pagbaba. Gayunpaman, alam ito ng mga tao sa buong mundo, kaya walang anumang paraan para kumita kung susubukan ng isa ang isang maikling sale. Si Kayden ay may magandang pananaw at agad niyang itinuro ang pangunahing problema ng tanong. Alam ng lahat na ang stock market ng Estados Unidos ay bumagsak. Ngunit ano? Ang buong merkado ay puno ng mga short sale na order. Kahit na pumasok ka sa merkado, kung walang gumanti sa iyong order, hindi ka maaaring kumita. Sa kasalukuyang sitwasyon, maliban sa ilang maswerteng tao, ikaw ang pinakamalaking benepisyaryo. Tama ba, Mr. Langdon? Hindi mo ako inisip noong nagkaroon ng magandang pagkakataon kanina, pero ngayong wala na ang pagkakataon, nilalapitan mo ako at sasabihin mo sa akin na ang ganoong pagkakataon ay magagamit natin dati. Napaka-insincere mo. Umiling si Kayden at ngumiti. Paano kung sabihin ko sa iyo, ang Wall Street at ang Federal Reserve ay magsasama-sama upang iligtas ang merkado?
Biglang sabi ni Jasper. Napapikit agad si Kayden nang marinig niya ito. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Jasper sa kanya. Ang simpleng katotohanan ay imposible para sa mga opisyal ng alinmang bansa na manood na lang habang bumagsak ang stock market nito. Ang stock market ay nahaharap sa isang napakalaking pagbaba, na siya namang ay nagpapahiwatig ng pangkalahatang pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Sa kalaunan ay haantong ito sa isang serye ng mga suliraning panlipunan tulad ng mga naghihirap na negosyo, pagkabangkarote, kawalan ng trabaho, at depresyon sa ekonomiya. Sa makatuwid, ang opisyal ng Estados Unidos ay tiyak na nais na iligtas ang merkado. Ganun pa man, ang Estados Unidos ang palaging nagpipilit sa ibang mga bansa na humanap ng paraan para iligtas ang merkado, ngunit sa pagkakataong ito, ililigtas ng Estados Unidos ang sarili nito. Alam ito ng lahat. Ang problema ay walang nakakaalam kung kailan at paano ito gagawin ng Estados Unidos. Novel drama. Kung may nakakaalam nito ng maaga, ito ay talagang isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Biglang napangiti si Kayden habang nakatitig ng mabuti kay Jasper. Mr. Lane, I'm afraid na hindi magiging ganoon ka-simple, di ba? Hayaan akong isipin, nais ng Estados Unidos na iligtas ang merkado kaya syempre ito ang magiging pangunahing prioridad, ngunit kahit na ito ay isang plano sa pagliligtas sa merkado, pipigilan lamang nito ang pagbagsak ng stock market, habang ang mga pagkalugi ay hindi maiiwasang pukawin ang kawalang kasiyahan sa populasyon ng sibilyan. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang aksidente sa pagkakataong ito ay sanhi ng isang pag-atake ng terorista na nagdulot ng matinding casualty. Ngayon, ang Estados Unidos ay nahaharap sa maraming domestic na galit, at sila rin ang naging katatawanan ng mundo, kaya tiyak na lalaban sila. Ang isang layunin ay ilihis ang atensyon ng mga tao, at ang isa pa ay ipakita ang kanilang lakas sa mundo at sabihin sa lahat na ang Estados Unidos ay pareho pa rin ang nilalang tulad ng dati at na sila pa rin ang pinakamalaking bansa sa mundo. Tinapik ni Kayden ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Mas confident at mas mabilis ang pagsasalita niya. Talagang mangyayari ito. Ito ay nagsasangkot ng internasyonal na politika at ang paparating na halalan sa Estados Unidos, kaya walang sino man ang makakapigil dito na mangyari. Dahil sa lahat ng ito, kailangan nilang maghanap ng scapegoat. Mr. Lane, dapat ba akong humanga sa iyong kakayahan, o dapat ba akong magluksa sa iyong pagiging malas? Unfortunately, parang sacrificial lamb ka. Ito ay hindi magandang bagay. Malaki ang kinikita mo, ngunit hindi iyon nakakaakit ng atensyon ng gobyerno ng Estados Unidos. Ngayon, nagpaplano ka ba ng maaga para sa layunin ng proteksyon sa sarili, o gusto mo bang makakuha ng mas maraming tao na mamatay kasama mo? Hinangaan ni Jasper ang pananaw ni Kayden ng husto. Nahulaan na niya kung ano ang nangyayari sa kakaunting impormasyon. Imposibleng malaman niya na ang pinagmulan ng insidenteng ito ay nakakuha si Fabian ng 2 investment bank at isang serye ng iba pang puwersa para ay target ang kanyang sarili. Siguradong hindi ito sasabihin ni Jasper kay Kayden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1457. Kung hindi, si Kayden, na alam kung paano protektahan ang kanyang sarili, ay maaaring tumayo at umalis nang hindi lumingon. Ang mga negosyante ay may interes lamang sa kanilang mga mata. Wala silang pakialam sa buhay o kamatayan. Suminsam si Jasper sa tasa niya. Pumasok ang mainit na tsaa sa kanyang lalamunan habang napuno ng halimuyak ang kanyang ilong. Ang antas ng panganib ay palaging nasa direktang proporsyon sa kita. Kung hindi ka maglakas loob na lumaban, bakit ka pa nagnenegosyo? Kasing stagnant tubig ang ekspresyon ng mukha ni Kayden habang dahan-daang pumutok ang mga daliri niya sa ibabaw ng mesa nang walang sinasabi. Sinulyapan ni Jasper ang oras at ngumiti, Mr. Langdon, walang gaanong oras. Gaano ka kumpiyansa? Tanong ni Kayden na nakataas ang ulo at nakatingin kay Jasper na may nagbabagang tingin. Gaano ako tiwala? Tumawa si Jasper nang hindi sinasadya. Siyempre, hindi ako. Nang marinig ito ni Kayden, nanlaki ang mata niya at halos mapasigaw. Kung may tiwala ako, Mr. Langdon, bakit ko hihilingin na samahan mo ako? Ito ay tiyak na isang pagkakataon upang kumita ng maraming pera, ngunit kung magagawa ko ito sa aking sarili, bakit mag-abala na ibahagi ito sa iyo?
Sunod-sunod na pahayag ni Jasper ang dahilan ng paglunok ni Kayden sa kanyang sinabi. Hahaha, napaka-interesante. Humagalpak ng tawa si Kayden. Makipag-ugnayan sa akin kapag nagsimula kang kumilos. Matapos makuha ang sagot na ito, sa wakas ay bumangon si Jasper ng may kasiyahan at inilahad ang kanyang kamay kay Kayden, kung gayon, umaasa tayo para sa isang masayang pagsasama. Tumayo na rin si Kayden at nakipagkamay kay Jasper. Biglang bumantong hininga si Kayden. Masyado kang lumaki. Anong ibig mong sabihin? Interesadong tanong ni Jasper. Sa totoo lang, ang pakikipagkaibigan sa iyo sa nakaraan ay nangangahulugan ng pamumuhunan sa iyong hinaharap sa isang tiyak na lawak na tunay kong naramdaman mula sa kaibuturan ng aking puso na hindi ka aakyat sa aking antas, sabi ni Kayden. Iyan ay hindi masyadong maganda, ngunit ito ay napakahalaga. Tumanggong si Jasper. Sino si Kayden? Ang itinalagang kahalili ng Half the Harbor Langdon. Samantala, ang J. Langdon Corporation ang magiging pinakamayaman sa Terre sa hinaharap. Bukod dito, hawak nila ang posisyon ng pinakamayamang summer descendant sa buong mundo sa mahabang panahon sa kanilang peak. Masasabing, sa usapin ng kasaysayan, ang mga J. Langdon ay walang halaga kumpara sa mga batas sa loob ng 4 na pinakamayayamang pamilya sa Harbor City. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kayamanan, ang kayamanan ng mga J. Langdon ay katumbas ng kabuuan ng 2 pinakamababang pamilya sa 4 sa loob lamang ng 10 taon. Kahit na ang mga batas ay hindi maihahambing sa kanila. Sa isang paraan, si Kayden ay maituturing na numero 1 young master sa Harbor City mula nang siya ay isinilang sa ganoong pamilya. Kaya naman natural lang na mababa ang tingin ni Kayden sa kanya. Ngunit ngayon, sa palagay ko ay dapat kong tretuhin ka bilang pantay, kung hindi ay magdurusa ako, mataimtim na sabi ni Kayden. Pinakamamahal kong makipagkaibigan. Ngumiti si Jasper. Nang makitang naghahanda na si Jasper na umalis pagkatapos sabihin ito, hindi naiwasang magtanong ni Kayden, aalis ka na ba? Kailangan ko pang makipag-usap sa maraming tao. I'm very busy, sabi ni Jasper nang hindi lumilingon. Pagtingin sa likod ni Jasper, nanginginig ang mga kilay ni Kayden. Napagtanto niya na talagang maglalaro si Jasper sa pagkakataong ito. Habang iniisip niya ito, nawala sa mood si Kayden na ipagpatuloy ang pagkain ng masasarap na pagkain. Kaya, tumayo siya at tumawag ng kotse. Pupunta siya sa kanyang ama, Half the Harbor Langdon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1458. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, naisip ni Jasper ang sitwasyon. Ang mga batas ay nasa kanyang panig. Hindi na kailangang sabihin, ang mga Langdon ay 50% na nanirahan, 50% lang iyon dahil alam na alam ni Jasper ang mga karakter ni na Joe at Kayden. Ang interes ay palaging magiging pangunahing prioridad nila. Kaya, kung may nangyaring mali, tiyak na sila ang unang mag-back out. Masasabing ganap na kinatawan ng mag-ama na ito ang papel ng negosyante kaysa sa iba. Palaging habol ng mga mangangalakal ang kita. Ang mag-ama ay naghabol ng kita hanggang sa kanilang namamatay na hininga. Kung tungkol sa mga damdamin para sa kanilang pamilya at bansa, nadama nila ang lahat ng ito ay walang kaugnayan. Hindi ito ang random na hula ni Jasper. Makalipas ang kaunti sa 10 taon, ang mag-ama na duo ay mag-withdraw ng 10 bilyong kapital mula sa bansa. Ito ang konkretong katotohanan. Kaya naman, hindi sila lubos na maasahan ni Jasper, at kailangang isaalang-alang ang kalahating pagkakataon na nagbago ang kanilang isip. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, natanto niya na wala ng gaanong kapangyarihan sa Harbor City na magagamit niya. Ang natitirang pamilya ay ang mga Boyle. Noon pa man ay madali silang naaakit at sila rin ang pinakamahina sa 4 na mayayamang pamilya. Kaya naman, natakot si Jasper na hindi nila gustong masangkot sa bagay na ito. Tulad ng para sa mga W. Langdon, ito ay karaniwang walang pag-asa. Paralisado pa rin si Mitch at hindi makagalaw. Siya ang gulugad ni Fabian, kaya't magkaaway sila at hindi magkakampi. Natural, walang posibilidad na magtulungan sila. Tapos ka na ba? Biglang sumulpot si Henry sa harapan ni Jasper na may ngiti sa labi. Ayaw mo ba talagang makita si Kayden? Ngumiti si Jasper. Alam niyang hindi kailangan ni Henry ng maraming pagsisikap para ayusin si Mitch. Kaya naman,
Ang dahilan kung bakit hindi siya sumipot ay baka hindi niya gustong makilala si Kayden. Matapos iwagayway ang kanyang kamay, walang pakialam na sinabi ni Henry, ang aking pamilya at ang kanyang pamilya ay hindi pareho. So, natural, marami kaming hindi pagkakasundo. Hindi kami magpapakita ng respeto sa isa't isa kaya mas maganda kung hindi na lang kami magkita. Napaka-ipokrito. Hindi maiwasang mapangiti si Jasper nang maisip niya ang mga komento ng mga susunod na henerasyon sa mga J. Lang din. Ayos lang. Napag-usapan na rin ang usapin. Mabuti. My dad called me just now and he recommended that you see someone, misteryosong sabi ni Henry. Novel drama. WHO. Interesado si Jasper. Ang taong inirekomenda ni Zachary sa kanya ay kailangang maging isang hindi pangkaraniwang tao. Ang ninong. Huff si Henry at itinuro ang direksyon ng Oma City habang sinasabi niya iyon. Nagulat si Jasper. Okay. Hindi naman ako makakatagal sa Harbor City. Tara na. Komportableng nahiga si Henry sa tuktok na deck ng isang pribadong yate at bamantong hininga. Ito ang buhay. Ininom ni Henry ang kanyang juice na nakasuot ng sunglasses. Naka-cross legs siya habang ninanamnam ang simoy ng dagat. Ang tanging kulang sa atin ay dalawang babae. Si Jasper, na nanunood ng balita sa kanyang computer, ay tumangala at nagtanong. Sa pagkakaalam ko, walang relasyon ang matandang amo sa ninong. Sinabi pa niya na hindi siya papayag na tumuntong ang ninong sa Harbor City hanggat nabubuhay siya. Bakit hiniling ng papa mo na makita ko siya? Nakangiting sagot ni Henry, benefits, syempre. Ang matandang Panginoon ay ang matandang Panginoon, ang aking ama ay ang aking ama, at ikaw ay ikaw. Ang bawat tao'y may iba't ibang opinyon. Ang dahilan kung bakit nakipag-away ang matandang amo sa ninong ay dahil kinulit ng ninong ang matandang master habang sila ay nagpartner sa isang malaking commercial complex. Napagkasunduan nila na hindi sila magbubukas ng kasino sa commercial complex pero kalaunan, ginawa ito ng ninong nang hindi sinasabi sa matandang amo. Ang pinakaayaw ng matandang master sa buhay niya ay ang pagsusugal at droga, kaya nagkaroon sila ng fallout doon at pagkatapos. Sa tingin ko, ang ninong mismo ay nanghihinayang din, pero lahat ay matino. Hindi nila maaaring give-in ang isang complex na kinasasangkutan ng pamumuhunan ng 10-10 bilyong dolyar ng Harbor dahil sa ganoong bagay, kaya nanatili ang hindi pagkakaunawaan. Kahit na ang matandang master ay may karne ng baka kasama ang ninong ay mahusay sa interpersonal na komunikasyon. Ibibigay niya sa atin kung ano ang nararapat sa atin ayon sa mga itinalaga nating dibidendo, at hindi bababa sa 1 sentimos. Gayunpaman, ang matandang master ay tumalikod at ibinigay ang lahat ng pera sa mainland. Tumanggo si Jasper at nag-isip, kung ganoon, medyo loyal din ang ninong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1459. Loyal. Nagtaas ng kilay si Henry at naiinis, ano pa ba ang magagawa niya kung hindi siya loyal? Sa tingin ba niya ay ligtas siya kung magtatago na lang siya sa Oma City ng tuluyan pagkatapos niyang tumawid sa matandang master? Kailangan mong malaman na noong handover, napanatili niya ang kanyang mga ari-arian at ginawa niya ang Oma City na tanging lugar sa bansa na pinapayagan ang legal na pagsusugal. Tinulungan siya ng matandang master niyan, alam mo ba? Kaya, sa pagtatapos ng araw, ito ay tungkol lamang sa kita. Habang nag-uusap silang dalawa, may lumabas na mas maliit na yate sa tabi nila. Ito ay maliwanag na ang yate na ito ay ang uri na inuupahan sa mga turista at mga bisita. Ang antas at hitsura ng yate ay hindi maihahambing sa pribadong yate ni Henry. Gayunpaman, mayroong maraming magagandang babae sa mas maliit na yate. Wow, ang ganda ng yate na iyon. Nirentahan mo ba itong yate? Guwapo. Novel drama. Isang magandang babae na nakabikini sa mas maliit na yate ang nagtanong kay Jasper na may kislap sa kanyang mga mata. Ngumisi si Jasper at sinabing, isa lang akong crew. Ang trabaho ko ay pangasiwaan ang bagay na ito. Oh, baka sa mukha ng ginang ang pagkadismaya. Gayunpaman, nagpatuloy siya, maaari ba tayong pumunta at kumuha ng ilang mga larawan? Nang mapaharap si Jasper sa mga mapang asar na titig ng mga magagandang babae, nagkibit-balikat siya at sinabing, true member lang ako, hindi ako makapagdesisyon. Oo, Mel, anong desisyon ang magagawa niya kapag crew pa lang siya?
Huwag na natin siyang tanungin, dismayadong sabi ng isa pang magandang ginang. Sigh, ang ganda ng yate. My best friends and colleagues will be so jealous if I could go up to take pictures, ang dismayadong sabi ng ginang na nagngangalang Mel. Sa kritikal na sandaling ito, tumayo si Henry mula sa sofa at itinuro ang kabilang panig. Sabi niya, narito ang yate ng ninong. Napatingin ang lahat at nakita ang isang napakagarang yate na tumatawid mula sa malayo. Ang salitang boss ay isinulat sa sobrang kapansin-pansing detalye sa gilid ng yate. Wow! Ito ang yate ng mga boses. Pribadong yate ito ng ninong. Isang babaeng alam kung ano ang biglang sumigaw. Halos alam ng lahat kung sino ang ninong. Oh my, I wonder kung nasa yate siya. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ng pagkakataong makasakay. Bakas sa mukha ni Mel ang pagkagulat. Habang nag-uusap sila, napansin nilang mabagal ang pagtakbo ng yate. Ay nako, paparating na ang yate ng ninong. Nandito ba para sa atin? Nagulat ang isa pang babae. Kaagad, nagsimulang magpanik ang bawat babaeng nakasakay at nagsimulang maghanap ng kanilang make-up bag ng galit na galit. Lahat sila ay nagmamadali sa huling minutong pagsusumikap upang magpasariwa. Kung titingnan sila ng ninong, agad natataas ang kanilang katayuan sa lipunan. Habang ang mga babaeng iyon ay galit na sinusubukang ipakita ang kanilang pinakamagandang bahagi, isang matanda ngunit gwapong matandang lalaki na may matangkad na figure ang lumabas sa yate. Hindi inaasahan ni na Jasper at Henry na darating ang ninong, na matagal nang hindi umalis sa Oma City, upang salubungin ang dalawa sa dagat. Hahaha, Henry, anak ko, nung huli kitang nakita, may kalong ka pa. Ang laki-laki mo na ngayon, natatawang sabi ng ninong kay Henry. Mukhang nahihiya si Henry at sinabi niya, huwag mo akong pagtawanan, ninong. Kahit bastos si Henry, hindi niya ipapakita ang side niya sa harap ng ninong. Alam niyang hindi niya gagawin ito dahil, lahat ng bagay na isinasaalang-alang, batay sa kanilang edad at katandaan, ang ninong ay mula sa parehong henerasyon ng kanyang lolo. Tumingin ang ninong kay Jasper at pinuri, batang bayani. Ngumiti si Jasper at sumagot, salamat sa papuri, ninong. Halika, mag-usap tayo sakay, iwinagayway ng ninong ang kanyang kamay at sinabi. Umakyat silang dalawa sa yate ng ninong gamit ang hagdan habang ang mga babae ay naiwang tulala. Ang taong tinawag ang kanyang sarili na isang crew ay iniimbitahan lamang ng ninong. Mukha rin siyang bisita ng ninong. Ang mga babae ay labis na nagsisi. Sa pagkakataong ito, nawalan na sila ng pagkakataong sumakay ng coattail ng iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1460. Tuwang-tuwa silang tatlo sa yate ng ninong. Maganda ang panahon noong araw na iyon kaya napagpasyahan nilang maupo sa tuktok na deck. Godfather, napakaganda ng yate mo. Nabalitaan ko na gumastos ka ng $60 milyong sa yate na ito, inggit si Henry. Tumingin ang ninong kay Henry na may mahinang ngiti at sinabing, gusto mo ba? Ibibigay ko sa iyo. Mabilis na ikanaway ni Henry ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Kahit ibigay mo sa akin, hindi ko kayang i-maintain. Tumawa ng malakas ang ninong at sinabing, oo, ang mga batas noon pa man ay tradisyonal at simple, kaya natural na hindi mo nakaugalian na gumastos ng pera ng marangya. Masayang sabi ni Henry, tama, ninong. Bakit hindi mo sabihin sa lolo ko na bigyan pa ako ng baon? Umiling ang ninong at sumagot, wag na. Ayaw sa akin ni Mr. Lo, kaya hindi ako pupunta at isusuksok ang ulo ko sa hindi nararapat. Ngumisi si Henry. Walang gaanong mga tao na maaaring gawin ang ninong kung paano ang kanyang ulo o kahit na maging pangamba. Nagkataon na isa sa kanila ang kanyang lolo, kaya bilang kanyang apo, natural na maipagmamalaki si Henry. Pagkatapos ng ilang pakikipag-chat, tumingin ang ninong kay Jasper at sinabi sa akin ni Zachary ang ilang balita. Interesado ako. Bahagyang nagtaas ng kilay si Jasper. Tila kahit na ang matandang amo at ang ninong ay may karne ng baka, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ay may magandang relasyon sa ninong. Anong mali? Nagtataka ka ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Nagtatakang tanong ng ninong. Sumagot si Jasper, hiniling ako ni Uncle Lo na pumunta sa iyo, ninong. Kaya syempre,
Nirerespeto ka niya ng husto. Wala rin namang dapat itago. Sa tingin ko sinabi na niya sa iyo kung ano ang dapat sabihin, hindi ko kailangang mag-alala tungkol dito. Gaano ka sincero? Napakaslay mo talaga, The Godfather remarks on Jasper's reply. Napangiti ng mapait si Jasper at sinabing, huwag mo akong sisihin, Ninong. Hindi ako kasing kaya mo kaya kailangan kong mag-ingat. Hindi ka kasing kaya, hindi tama iyon. Alam ng lahat na ang mga batas ay tinatrato ka bilang kanilang pangalawang anak, sabi ng Ninong. Walang balak si Jasper na hayaan ang Ninong na pangunahan ang usapan. Kaya naman, diretso niyang sinabi, Godfather, ang bagay na ito ay makakaapekto sa maraming bagay, at may napakataas na panganib na kasangkot. Kailangan ko munang sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Magkaiba ang ugali ni Jasper sa Ninong at Kayden. Ang isa ay maaaring maging kaibigan ngunit hindi matalik na kaibigan sa isang fox tulad ni Kayden. Maging ito ay pakikipagtulungan o kung hindi man, ang magkabilang panig ay palaging maingat na sumusubok sa isa't isa, baka sila ay magdusa ng mga pagkalugi. Gayunpaman, hindi ito kailangan sa Ninong. Ang pagiging tapat ay maaari talagang makakuha sa kanya ng brownie points. Alam ni Jasper na walang halaga ang kanyang kayamanan kumpara sa kung anong meron ang Ninong. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Pagkatapos ng lahat, ang Ninong ay hindi isang batas. Ngunit ang mga benepisyo ay mas malaki, hindi ba? Ang mga mata ng Ninong ay kumislap na may masalimuot na liwanag. Pagkatapos, sinabi niya sa malalim na boses, pagkatapos sabihin sa akin ni Zachary ang tungkol dito, plano kong makialam. Pagdating ng panahon, susuportahan kita ng walang pasubali patungkol sa pera at koneksyon. Basically, lahat ng may isip mo. Nagbago ang ekspresyon ni Jasper nang marinig iyon. Sa kanyang kasalukuyang katayuan at posisyon, walang masabi ang Ninong. Kapag may sinabi siya, kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. Thank you for being so principled, Godfather, seryosong sabi ni Jasper. Nakipagkamay ang Ninong at sinabing, huwag mo akong isipin na napakalakas na figure. Nakaranas kami ng malaking pagkawala mula sa mga matandang hamak na iyon noong nakaraan. So this time, you can think of it as I seeking revenging on them because of my personal grievances. Noon, yumaman ang Ninong mula sa pagsusugal sa Oma City, ngunit kailangang tandaan na ang pinakamalaki at pinakasikat na kasino ay nasa Las Vegas pa rin ng United States, novel drama. Ang pagtaas ng lungsod ng Oma ay naging lubhang hindi komportable sa Las Vegas. Ang maruming salungatan sa pagitan ng dalawang panig ay naganap ng maraming beses sa paglipas ng mga taon. Ang Ninong ay dumanas ng ilang malaking pagkalugi, kaya palagi niyang dinadala ang puot na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1461. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon akong isa pang pakikipagtulungan na nais kong pag-usapan sa iyo, sabi ng Ninong kay Jasper. Taos-pusong sinabi ni Jasper, lahat ako ng tainga. Ang pagpapatakbo ng industriya ng pagsusugal sa Oma City ay nangangailangan ng lisensya sa pagsusugal, alam mo ba iyon? Malalim na sabi ng Ninong. Tumango si Jasper at sinabing, alam ko, nangangahulugan ito na magiging opisyal kang kinikilalang legal na organisasyon ng pagsusugal na nagbabayad ng mga buwis alinsunod sa mga opisyal na regulasyon at nagtatamasa ng legal na proteksyon. Gayunpaman, ang mga opisyal ng Oma City ay hindi nag-isyo ng bagong lisensya sa loob ng higit sa 10 taon. Sa tingin ko ang pinakahuling lisensya ay kinuha ng mga Venetian 13 taon na ang nakararaan. Ang halaga noong panahong iyon ay tila $1 bilyong, tama ba? Bumantong hininga ang Ninong at sinabing, ngayon may 3 lisensya na para sa Oma City. Ang una ay akin, at ang pangalawa ay Lisboa Casino na pagmamay-ari ko ng 40%. Ang mga batas ay nagmamay-ari ng 20%. Noong panahong iyon, tinulungan ko rin ang mga Venetian na makakuha ng isa. Nangako sila na ibibigay nila sa akin ang 50% ng shares, ngunit pagkatapos na ito ay tapos na, sinipa nila ako sa isang tabi. Napagtiisan ko ang pagkawalang ito sa loob ng 13 taon, at ngayon, ang pagkakataong maaksyonan ito ay narito na, novel drama. Sa loob ng 2 buwan, ibibigay ng pamahalaang lungsod ng Oma ang ika-4 na lisensya. Hindi na sila magbibigay ng isa pa sa susunod na 10 taon,
Kaya ito na lang ang pagkakataon hanggang doon. Interesado ka ba? Nagulat si Jasper nang marinig ang sinabi ng ninong. Ang isang lisensya sa pagsusugal ay isang kamangha-manghang bagay na taglayin. Kung ang isa ay nagmamay-ari nito, sila ay may hawak ng isang inahing manok na nangangitlog ng ginto. Kahit sino ay may inggit kapag nakarinig ng ganitong balita. Ang $1 bilyong $13 taon na ang nakakaraan ay nagkakahalaga na ngayon ng hindi bababa sa $2 bilyong, ngunit gayunpaman, maaaring mabawi ng boses ang gastos na ito sa 3 taon lamang nakita. Ito ay maliwanag na ang industriya ng pagsusugal ay lubhang kumikita. Gayunpaman, sa harap ng napakalaking tukso, hindi agad pumayag si Jasper. Katulad ng kung paano niya niloko si Kayden noon. Kung mas malaki ang cake, mas mapanganib ang nakatagong bitag sa likod nito. Si Jasper ay hindi naniniwala sa mga libreng tanghalian, at ang mabuting kalooban ng ninong ay hindi magiging walang magandang dahilan. Nakita ng ninong sa isang sulyap ang pag-aalinlangan ni Jasper at nagpatuloy, "Siyempre, sana magkatrabaho tayo." Ayon sa mga alituntunin ng pamahalaan ng lungsod ng Oma, sinuman at anumang kumpanya ay maaari lamang magkaroon ng isang lisensya sa pagsusugal sa isang pagkakataon. Maaari silang magkaroon ng mga pagbabahagi sa iba pang mga lisensya, ngunit hindi nila maaaring pagmamay-ari ang higit sa 50% ng mga pagbabahagi. Sa makatuwid, maaari kitang suportahan sa pagkuha ng lisensya, pagkatapos ay maaari mong ipamahagi ang 50% ng mga pagbabahagi sa akin. Binigyan ni Jasper ng kalahating ngiti ang ninong at sinabing, "Isusubasta ang lisensya." "Sinasabi mo bang makikialam ka sa panuntunang ito, ninong?" Ang mahinang sinabi ng ninong, "Dahil ito ang mga patakaran, kung gayon syempre hindi ko maaaring basta-basta makialam o baguhin ito. Gayunpaman, maipapangako ko sa iyo na kung hindi ako tatango, kahit na kumuha ang iba ng lisensya, hindi sila makakapagsimula ng kanilang negosyo sa Oma City." Napakadama na ng pahayag na iyon. Alam ni Jasper na talagang may kakayahan ang ninong na gawin ito. Maliban kung ang kabilang partido ay isang malaking negosyo na umaasa sa Estados Unidos at United Kingdom tulad ng mga Venetian. Paano ang kapital para sa auction? Susing tanong ni Jasper. Tumawa ang ninong at sinabing, "Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Kung tutulungan kitang asikasuhin ang pagbubukas ng negosyo mo, syempre kailangan mong pasanin ang puhunan." Nagtaas ng kilay si Jasper. Oh, hindi nakakagulat na hindi nagustuhan ng matandang amo ang ninong. May dahilan ito. Matako ang matandang umutot na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1462. Ang pinakamababang pagtatasa ng presyo ng isang lisensya sa pagsusugal ay higit sa $2 bilyong. Mayroong katotohanan na ang pamahalaan ng lungsod ng Oma ay hindi nagbigay ng bagong lisensya sa loob ng higit sa 10 taon. Sinamahan pa ito ng katotohanan na nilinaw nila na walang bagong lisensya na ibibigay sa susunod na 10 taon. Ito ang magiging tanging legal na lisensya sa isang pinagsamang panahon ng higit sa 2 dekada. Kung mas bihira ang isang bagay, mas magiging mahalaga ito. Sa ganitong pambihirang sitwasyon, ang lisensya sa pagsusugal na ito ay hindi maiiwasang maakit ang atensyon ng hindi mabilang na nauugnay at hindi nauugnay na kapital sa industriya ng pagsusugal. Ang isang auction ay palaging isang paraan upang madaling mapataas ang halaga ng isang item ng maraming beses. Sa makatuwid, $2 bilyong ang panimulang presyo. Samantala, gusto talaga ng ninong na gumastos si Jasper ng napakaraming pera sa pakikipaglaban para sa napakahalagang bagay na ito nang walang iba kundi isang walang kabuluhang pangako. Bukod dito, pagkatapos niyang makuha ito, gusto ng ninong na kunin ang kalahati ng equity. Kung ibang tao itong matandang kaharap niya, nagmura na agad si Jasper. "Ninong, kung hindi ako pumayag, makakaapekto ba ito sa napag-usapan ko kanina?" Tanong ni Jasper. Ngumisi ang ninong at tumingin kay Jasper. Sabi niya, "Kung ayaw mong magtrabaho sa akin, syempre, iisipin kong magtrabaho kasama ka." "Naiintindihan ko." Tumanggaw si Jasper at bumangon. "Henry, alis na tayo." Matapos tawagan si Henry, tumalikod si Jasper at naglakad patungo sa yate na pinanggalingan nila. Pinaikit ng ninong ang kanyang mga mata para tingnan ang likod ni Jasper. Wala siyang balak na pigilan si Jasper.
Samantalang si Jasper naman ay parang hoodlum. Mabilis siyang naglakad at walang balak na huminto. Nang maglakad siya sa gilid ng yate, tumalon si Jasper at lumapag sa connecting deck pagkatapos, hinakay niya si Henry pabalik sa kanilang yate. Nang makarating doon si Henry, itinaas ni Jasper ang kanyang kamay para tanggalin ang deck na nagdudugtong sa dalawang yate. Sa sandaling ito, hindi na ito napigilan ng ninong. Binata, ang mga deal ay ginawa pagkatapos ng negosasyon. Umalis ka sa sandaling may bagay na hindi mo gusto. Sa palagay mo ba ay makakatagal ka sa larangang ito sa ganitong paraan ng pagnenegosyo? Inangat ni Jasper ang kanyang ulo para tingnan ang malungkot na ninong at sinabing, "Godfather, hindi ako magaling na businessman pero at least I have my limits. May dalawang klase ng negosyong hindi ako papasukin, novel drama." Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinaas niya ang dalawang daliri at nagpatuloy, "Una, hindi ako gagawa ng mga negosyong nagtataksil sa aking konsensya. Pangalawa, hindi ako gagawa ng mga negosyong malulugi." Matapos marinig ng ninong ang sinabi ni Jasper, tumawa ito. "Buong buhay ko ay nasa negosyo ako at alam kong ang ilang mga negosyo ay maaaring sa una ay mukhang hindi kumikita, ngunit kailangan mo pa ring gawin ito dahil ito ay para sa pangmatagalang plano. Kung hahayaan mo muna ang iba na makakuha ng kaunting kalamangan kaysa sa iyo, maaari kang makahanap ng pagkakataon na ibalik ang lahat ng nawala sa iyo sa susunod na transaksyon." Ngumiti si Jasper at umiling. "Hindi ako sanay na ilagay ang kita at pagkawala ng aking negosyo sa regalo o konsensya ng kalaban, kaya ang ganitong uri ng argumento ay hindi umiiral sa aking opinyon. Gayon din padre, habang totoo na nagsagawa ka ng ilang katulad na negosyo sa iyong buhay, ngunit hindi 2 beses nang walang 3 beses. Maaaring hindi matuklasan ng iyong kalaban ang kanilang konsensya pagkatapos ng paulit-ulit mong pakikipagkompromiso. Ang mas malaking posibilidad ay walang kabusugan. Kasakiman. I think this is the reason why you only stayed in a small place like Oma City kahit ilang dekada ka nang nagnenegosyo, di ba?" Pagkasabi noon ni Jasper, kahit si Henry ay nanlaki ang mga mata para tingnan si Jasper, pati na ang ninong. Sinasampal niya ang ninong sa mukha sa pagsasabi niyan. Nagsimulang makaramdam ng pananabik si Henry matapos iwaksi ang unang pagkabigla. Tunay ngang hindi kontento si Jasper the Poser sa pagiging poser lang sa harap ni Fabian. Inilipat ba niya ang kanyang atensyon sa isang senior formidable figure tulad ng Godfather ngayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1463, nililigawan ni Jasper si Disaster. Gayunpaman, ito ay kapana-panabik. Gayunpaman, ang isa ay kailangang magbayad para sa pag-arte bilang isang poser. Dahil dito, nawala ang ngiti sa mukha ng ninong. Nagdilim din ang kanyang mga mata. Ang ninong ay isang alamat sa buhay na ito. Marami siyang pinagdaanan at napakaraming hirap bago siya nakarating sa kinalalagyan niya ngayon. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya ngunit pagkatapos ay ang kanyang pamilya ay nagdusa ng pagkabaligtad ng kapalaran. Kung ano ang mayroon ang ninong ngayon ay dahan-daang napik ng kanyang mga kamay noong magulo at magulong panahon na iyon. Paano niya papayagan ang isang batang junior na pag-alitan siya ng ganoon? Kahit na napakagalang ni Jasper nang sabihin niya ito, ang naturang pahayag ay karaniwang isang pagsaway sa isang taong may posisyon at katayuan ng ninong. Binata, ilang bagay na ba ang naranasan mo? Ilang tao na ang nakilala mo? Paano mo masasabing isang maliit na lugar ang Oma City? Oo, ang Oma City ay hindi malaki, ngunit ang makarating sa kung nasaan ako ngayon ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Mahinahong sinabi ni Jasper, hindi ko sinasadyang masaktan ka, ninong. Pero ginawa mo. Tumingin si Jasper sa ninong at mahinahong sinabi, dahil sa tingin mo ay nakakasakit ako, sa palagay ko ay nasaktan kita. Pagkatapos magsalita, inihagis ni Jasper ang hagdan sa kubyerta sa dagat, na para bang hinahamon niya ang ninong, novel drama. Matapos gawin iyon, hindi na nilinggan ni Jasper ang hindi kaaya-ayang ekspresyon ng ninong at hinailan niya si Henry. Pagkaraan ng ilang sandali, ang yate ay nagsimulang gumalaw ng palayo. Malungkot ang mukha ng ninong habang nakatingin sa yate na papalayo. Tapos, ngumiti siya. Inilabas niya ang kanyang telepono at, pagkatapos niyang tumawag sa isang numero, nag-iisip siya, Mr. Lo, napaka-interesante ng binatang iyon.
Kalmadong boses ni Zachary ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono, I told you. Huwag mo siyang tretuhin gaya ng pagtrato mo sa iyong mga supling na nakakadismaya. Ito ay walang silbi, anong nangyari? Nakasarado ba ang pinto sa mukha mo? Hindi naman. Gayunpaman, napakainit ng ulo ng binatang ito. Mas maraming paghihirap at aral ang dapat niyang maranasan. Kahit gaano pa kaganda ang Jade, kung hindi mo pinakintab ang mga gilid at sulok, masasaktan mo ang iba sa hinaharap at sa huli ay sasaktan mo rin ang iyong sarili. Mga gilid. Mahinahong tanong ni Zachary, Godfather, ang mga gilid ng ilang tao ay hindi maaaring palido ng ganoon lang. At saka, matanda ka na, ngunit ang isang taong maaaring pumasa bilang iyong apo ay may kakayahang magpagalit sa iyo. Wala ka bang mga gilid para pakinisin din? Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Lo? Malamig ang tono ng ninong. Nagiging literal ako. Naiinip na sabi ni Zachary, hindi mahalaga kung siya o ako. Ang dahilan kung bakit ako nakipag-ugnayan sa iyo ay dahil pakiramdam ko na kahit papaano ay magkakaroon ka ng konsensya ng isang summer descent dahil ang kinan mo ang tan skin at itim na buhok ng isang summer descent. Ang mas mahalaga ay alam ng mga taong kaedad ko na kapag sinalakay ng mga kapitalistang kanluranin ang mainland, wala na tayong makakain. Ang kahihinatnan ay hindi kasing simple ng pagkawala ng kaunting pera at kita ng kaunti, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Ngunit kailangan mong maunawaan na walang nagmamakaawa sa iyo na gawin ang anumang bagay. To put it bluntly, gawin mo lahat ng gusto mo. Ginagamit mo ang bagay na ito para banta ang isang tao, habang ang taong ito ay kusang loob na kumikilos bilang isang kalasag para sa lahat na sumulong at makalusot sa mga linya ng kaaway. Kung successful, baka hindi siya mag-ani ng maraming benepisyo, pero kung hindi matagumpay, siya ang unang mamamatay. Kahit na ganoon, pinuntahan pa rin niya ito. Wala ka bang kahit katiting na konsensya sa ganitong sitwasyon? Sabi na nga ba, dapat mong isaalang-alang ito para sa iyong sarili. Iniisip ko kung gaano karaming mga tao ang tatangkilikin ang iyong kasino sa hinaharap kapag ang lahat ay hindi kayang kumain. Beep beep beep. Napaawang ang sulok ng bibig ng ninong habang nakikinig sa dial tone sa telepono na may gulat na ekspresyon. Sa loob lang ng kalahating oras, tinuruan na siya ng leksyon ng dalawang magkasunod na junior. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1464. Aalis na lang ba tayo ng ganito? Sa yate, nanlalaki ang mata na tinanong ni Henry si Jasper. Ano pa ba ang dapat nating gawin? Bumalik ka at humalik sa mabahong A*S ng matandang iyon at sabihin sa kanya na hanggat handa siyang sumama sa atin, maaari tayong pumayag sa anumang kondisyon. Prangkang sabi ni Jasper. Noong una, akala ni Jasper ay makakasama niya ang isang makapangyarihang puwersa tulad ng ninong, ngunit ngayon, nakaramdam siya ng PS. Ang mga lumang fox na ito ay talagang mahirap pakitunguhan ng isa-isa. Lahat sila ay mga taong hindi magtataas ng isang daliri hanggat hindi nila nakikita ang mga benepisyo. Naisip ko lang na kailangan nating pag-isahin ang lahat ng puwersa na maaari nating pagtutulungan, inosenteng sabi ni Henry. Depende ito sa sitwasyon. Napabuntong hininga si Jasper. Ang dapat nating gawin ngayon, para ilagay ito ng maayos, ay protektahan ang ating dignidad. Ngunit sa katotohanan, inaatake namin ang isang taong mas malakas kaysa sa amin, novel drama. Maliban na lamang kung ikaw mismo ay handa na, magpapakita ka lamang ngunit hindi magsusumikap kahit na nag-aatubili kang sumakay. Higit pa rito, ito ay madaling humantong sa panloob ng mga salungatan na mas nakapipinsala sa atin. Ngayon lahat ay nagbabantay sa merkado ng sarili nilang bansa. Kung bumagsak ang palengke, walang makakain. Kahit ako naiintindihan ko ang isang simpleng katotohanan, ngunit hindi nila magagawa. Pinapahalagahan pa rin nila ang mga pakinabang at pagkalugi sa kritikal na sandali na ito. Malungkot na sabi ni Henry. Kung hindi, paano magkakaroon ng mga traidor? Karamihan sa mga tao ay alam lamang kung paano magsalita tungkol sa pagiging makabayan at iba pa, ngunit wala silang ginagawang aksyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jasper na para bang kahit papaano ay maiibsan nito ang depresyon at pagkadismaya sa kanyang puso. Habang nakahawak ang mga kamay niya sa rehas, tumingin si Jasper sa asol na dagat at asher na langit sa di kalayuan. Tapos, sabi niya,
isang bagyo ang paparating. Iniisip ko kung gaano katagal ko kayang tingnan ang mapayapang tanawing ito. Malapit na matapos ang oras ni Jasper. Si Morrison, nakabababa lang ng eroplano, ay tumingin kay Fabian sa hospital bed at natatawang sinabi. Atticus, kung maaari kang uminom ngayon, maglalagay ako ng champagne para ipagdiwang kasama ka. Sumando si Fabian sa kanyang kama at sinabing, maaari ko bang isipin ito habang kinukutsa mo ako? Nagkibit balikat si Morrison at sinabing, hindi ko inaasahan na aatake ka sa Harbor City. Sa totoo lang, sa tingin ko ay hindi mo ito hinarap ng maayos. May kasabihan tayo sa kanluran. Ang isang Ginoo ay hindi lalaban sa isang barbarian. Samantala, mayroon ding kasabihan sa silangan. Ang isang tunay na lalaki ay hindi tatayo sa isang gumuhong pader, tama ba? Hindi ko inaasahan na marami kang kaalaman tungkol sa kultura sa Summerland. Ngumiti ng mapait si Fabian. Maliit na aksidente lang. Wala ito kumpara sa kakaharapin ni Jasper. Umupo si Morrison sa isang upuan at nakangiting sinabi, nakasundo na ang mga investment bank. Handa kaming tulungan ang Federal Reserve na patatagin ang merkado ng Estados Unidos. Katulad nito, ang Federal Reserve ay mag-aanunsyo din ng isang serye ng mga anunsyo at mga hakbang para sa pagliligtas sa merkado sa loob ng ilang araw. Ano naman si Jasper? Siya ang pinaka-inaalala ko, sabi ni Fabian. Huwag kang mag-alala, kaibigan ko. Masama ang tingin ni Morrison. Sinabi niya, ang ilang kabisera mula sa kabilang panig ng mundo ay nagsisikap na gamitin ang pag-atake ng terorista upang nakawin ang yaman ng mga tao ng Estados Unidos. Gagamitin ng Estados Unidos ang lahat ng paraan na posible upang mabayaran ang kapital na iyon at ang mga interes sa likod nito. Ako ang sumulat ng anunsyo na ito, at lalabas ito sa opisyal na website ng Federal Reserve sa loob ng ilang araw. Atticus, nasisiyahan ka ba dito? Malamig na tiningnan ni Fabian si Morrison, na mukhang natutuwa sa sarili. Sumagot siya, sa totoo lang, mas interesado kayong salakayin at pagnakawan ang kabisera ng Summerland sa pagkukunwari ng pagkatalo kay Jasper, di ba? Hahaha, Atticus, huwag mo nang isipin iyon. Isa itong once-in-a-lifetime na pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Magkaibigan naman tayo di ba? Tumawa si Morrison. Magkaibigan. Sa tingin ko mas gusto nyo akong tawagin na traidor, tama ba? Malamig na sabi ni Fabian. Sinabi ni Morrison na may kibot balikat, Atticus, kailangan mong malaman na ang kapital ay walang hangganan. Para sa mga taong katulad natin, ang mga interes lamang ang walang hanggan. Sino ang makakaalala ng iba pang mga bagay pagkatapos ng 10 o 20 taon? Ang tanging makikita ng mga tao ay ang panalo. At malinaw naman, sa pagkakataong ito ikaw at ako ang nanalo. Si Fabian ay hindi naapektuhan ni Morrison. Sabi niya, huwag kalimutan ang iba pang mga kondisyon na ipinangako mo noon. Huwag kang mag-alala, tinanggap namin ang iyong mga tuntunin. Pagkatapos nating magtagumpay, ang negosyo ng layman sa China ay ibibigay sa iyo. Samantala, ang mga pag-export ng goma ng iyong pamilya ay papasok sa merkado ng Estados Unidos nang walang anumang hadlang. Nakangiting saad ni Morrison. At saka, lahat ng ari-arian ni Jasper ay ililipat sa akin kapag nangyari iyon. Sabi ni Fabian. Bahagyang itinaas ni Morrison ang kanyang kilay at sinabing, Atticus, hindi ito bahagi ng mga terminong napag-usapan natin noon. Gusto ko lang makitang nasasaktan at nagsisisi si Jasper. Ano ang mas makakadama sa kanya ng sakit kaysa sa pagkuha ng lahat sa kanya? Ngunit ayon sa aming pagtatasa, ang mga ari-arian ni Jasper ay bihira at mahalaga. Higit pa rito, ang mga kumpanyang kinabibilangan niya ay may magandang kinabukasan at mga prospect. Wala akong pakialam dyan. Pinutol ni Fabian ang daldal ni Morrison sa malamig na boses. Morrison, ikaw ang pinakamagaling sa pagharap sa mga problemang nahihirapan sa iba, hindi ba? Tumingin si Morrison kay Fabian, only to find that Fabian was staring back to him right back at him. Mahigit 10 segundong nagkatinginan ang dalawa bago biglang tumawa si Morrison. Nagkibit balikat siya at sinabing, Atticus, pasyente ka na ngayon, at ang higit na kailangan mo ay pahinga. Tungkol sa sinabi mo, tutulungan kitang makipag-ugnayan sa kabilang partido. I will try my best to satisfy your wishes, paano na? Napakabuti.
Tumango si Fabian. He was not putting too much pressure on Morris as he said calmly, ito ang attitude na dapat taglayin ng isang collaborator. Kung gayon, buong pananabik kong hihintayin ang iyong mabuting balita. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1465. Sa nakalipas na 2 araw, biglang tumahimik ang stock market ng Estados Unidos na magulo at niyugyog ng isang malaking kalamidad. Ang katahimikan na ito ay nagparamdam sa mga tao na parang isang avalanche o tsunami na dapat mangyari ay biglang huminto sa tuktok nito. Ito ay kakaiba at napaka hindi pangkaraniwan. Ang mga institusyon ng patakaran sa pananalapi ng karamihan sa mga bansa sa mundo, pati na rin ang mga think tank sa pananalapi ng mga pangunahing kumpanya, at ang mga propesor at estudyante ng mga paaralang pang-ekonomiya ay lahat ay binibigyang pansin ang kakaibang katahimikan ng stock market ng Estados Unidos. Alam nilang hindi magtatagal ang katahimikan na ito, at maaaring masira ito sa lalong madaling panahon. Kapag nasira ito, hindi maiiwasang magkaroon ng pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng pananalapi. Ito ay hindi lamang makakaapekto sa pag-unlad ng pandaigdigang ekonomiya, ito rin ay magiging isang palatandaan na kaganapan sa kasaysayan ng modernong ekonomiya ng tao. Maraming nangungunang propesyonal ang nakaramdam ng labis na pagkasabik at kaba sa personal nilang karanasan. Ang nagpabago sa sitwasyong ito ay isang anunsyo na magkasamang inilabas ng pinakamataas na departamento ng pananalapi ng Estados Unidos at ng Federal Reserve. Dahil sa kasalukuyang hindi makatwiran na kaguluhan sa stock market, ang stock market ng Estados Unidos ay sarado sa loob ng 3 araw ng trabaho. Ang maikling pangungusap ay direktang nagdulot ng FTSE mula sa United Kingdom, ang Nikkei Index mula sa Sunrise Land, at DAX mula sa Germany na bumagsak. 3 araw ng trabaho at isang katapusan ng linggo kung saan walang ginagawang pangangalakal, na nangangahulugang 5 pang araw bago mangyari ang anumang pangangalakal. Ang pinakamabangis na digmaan ay darating pagkatapos ng mapayapang pagtatapos. Sinusubukan nila akong ikulong sa stock market ng Estados Unidos. Sa madaling salita, imposible para sa akin na aminin ang pagkatalo at lumabas sa merkado ngayon. Sa loob ng isang pribadong holiday villa sa labas ng Waterhoof City, hinigop ni Jasper ang kanyang matapang na amoy na kape at ibinaling ang kanyang ulo sa maliit na prinsipe na nakahiga sa tabi niya sa isang lounge chair habang siya ay naliligo sa araw. Tinatamad na ibinuka ng munting prinsipe ang kanyang mga talukap at ngumuso bago sinabing, "I lock mo ang lahat ng iyong pondo sa stock market. Dahil sarado ang palengke, hindi ka makakaalis kahit gusto mong magbenta ng cash at mag-pull out. Kapag tapos na ang 5 araw, hindi na magiging madali para sa iyo na umalis." "Hindi ako," umiling si Jasper, itinuro ang munting prinsipe, at masayang sinabi, "Kami na." Ngumisi ang munting prinsipe at sinabing, "Hindi pa ako pumapayag na makipagtulungan sa iyo." "Bakit? Tinatakot mo ba ako sa perang ipinuhunan ko bago ito?" Ito ay isang malinaw na katotohanan lamang. Hindi banggitin na ang kanluran ay nagbabanta sa ating lahat. "Gaano nga ba ako nananakot sa iyo?" sabi ni Jasper. Sabi ng munting prinsipe habang hindi nasisiyahan, "Kumita lang ako ng 10 bilyon mula sa paunang 5 bilyong puhunan. Nakakalungkot talaga na napakaraming bagay ang nangyari bago pa man ako nagkaroon ng oras para magdiwang." "Well, paano magiging sapat na doblehin lang ang puhunan?" Lumingon si Jasper at ngumiti sa munting prinsipe. Naningkit ang mata ng munting prinsipe habang nakatingin kay Jasper. Sinabi niya, "Minsan iniisip ko kung ikaw ay isang hillbilly o isang baliw, novel drama. Pinakainis ako sa mga academics. Gusto nilang kumilos na parang napakaalam nila pagkatapos magbasa ng ilang libro, na para bang ginagawa silang mas mahusay kaysa sa lahat. Halimbawa, ang ilang mga kapitalista ay maglalakas loob na ipagsapalaran ang kanilang buhay kapag nakita nila ang 100% na kita, ngunit ganoon ba talaga ang katotohanan?" Si Marx ay lumiliko sa kanyang libingan ngayon. At saka, kahit ganito ang nangyari at halatang death trap, napakatalino at pilyo ng mga kapitalista. Maghintay ka lang at tingnan kung sino sa kanila ang maglakas loob na pumunta at ipagsapalaran ang kanilang buhay. Upang gastusin ang iyong pera, dapat ay buhay ka pa sa simula. Nagkibit-balikat si Jasper at sinabing, "Munting prinsipe, parang hindi ito karaniwan mong sinasabi." "May sasabihin ako." "Ano ang sasabihin ko?"
Napamura ang munting prinsipe at itinuro ang ilong ni Jasper bago sumigaw, "Baliw ka. Sino ka sa tingin mo? How does you fight against the United States and the entire Wall Street? Naguguluhan ka ba dahil may konting achievement ka? Sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay? Maaari ka na lang kung gusto mong mamatay. Gayunpaman, gusto mo pa rin akong kaladkarin upang magsilbi bilang iyong sakripisyong biktima. Sa tingin mo babaliw ako?" Hindi naman galit si Jasper nang maharap siya sa pambihirang ugali ng munting prinsipe. Sagot lang niya sa mahinahong boses, 2001 na ngayon. Alam mo ba kung ano ang tawag sa lupain sa ilalim ng ating mga paa 80 taon na ang nakararaan? Ang pag-areglo. Bago pa makasagot ang munting prinsipe, sumagot si Jasper, malakas ang boses at umalangaw-ngaw. Ano ang settlement? Binubuksan nito ang isang extrajudicial na lupain sa Summerland, na ginagawa itong isang bansa sa loob ng isang bansa. Ang mga taong may lahing Summer ay ang mababang uri sa pamayanan. Ang mga batas ng Summerland ay hindi nalalapat dito. Dito, ang mga dayuhan ay hari. Para sa kanila, ang mga taong may lahing Summer ay mga uod lang na mukhang tao. Tayo ay mga alipin nila. Napakaraming paghihirap ang ating pinagdaanan sa loob ng 80 taon, at ngayon, bumalik na sa soberanya ng mainland ang Harbor City. Sa kabila nito, mayroon pa ring mga taong nangangarap na patayin ang mga taong may lahing Summer na parang mga hayop tayo. Ikaw ang munting prinsipe at isa kang royal, pero paano kung ikaw ang hari sa Waterhoof City? Maaari mo lamang gawin ang mga tao sa Summerland na matakot sa iyo. Kung mayroon kang mga bola at tunay na kakayahan upang i-back up ito, gagawin mong takot sa iyo ang mga dayuhan na namuno sa mundong ito sa loob ng daan-daang taon. Ginawa ito ng ating mga ninuno at matatanda ilang dekada na ang nakalipas, ngunit ngayon ay natatakot ka. Matapos marinig ang sinabi ni Jasper, hindi na siya ginambala ng munting prinsipe. Sa halip ay tumingin lang siya ng diretso kay Jasper. Nakatingin siya kay Jasper na parang ngayon lang nakakita ng kakaibang hayop. Pagkaraan ng ilang sandali, ang maliit na prinsipe ay nagsimulang tumawa ng mahina. Ang kanyang chuckle ay hindi mapang-uyam o sarcastic. Parang isa lang itong normally amused chuckle. Pagkatapos niyang umiling ay hindi na naging emosyonal ang munting prinsipe tulad ng dati. Ang kanyang galit ay napalitan ng katahimikan at katatagan na mas katulad ng kanyang tunay na pagkatao. "Oh, Jasper, sa tingin ko nabaliw ka na. Naiintindihan ko ang patriotic intent, pero mas naiintindihan ko ang mga katotohanan sa harap ko. Kung gusto mo akong kausapin, you have to use the method of negotiation between businessmen. Wala akong mapapala sa lahat ng usapan tungkol sa kasaysayan. Wala ka ring mapapala dito." Natawa si Jasper pagkatapos niyang marinig iyon. Sino ang nagsabi na ang nangungunang pangalawang henerasyon ng bansa tulad ng pangalawang prinsipe ay pawang mga hedonista? Sino ang nagsabi na ang katwiran ng bansa ay isang walang kwentang argumento? Ang pagkakaiba ng ugali bago at pagkatapos ay nagpakita na ang maliit na prinsipe ay nagbago ng kanyang isip. Buti na lang nagkaroon ng pagbabago. Ngayon, kumpiyansa na si Jasper na kaya niyang hilahin ang maliit na prinsipe pabalik sa upuan na aalis na siya ilang sandali lang ang nakalipas.